Bago nga pala magsimula ang ating kwento, sana'y mapindot nyo muna ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong nanonotify pag may bago tayong mga kwento. At huwag nyo rin kalilimutan mag-like at comment. Napakalaking tulong po ito sa ating channel para mas makapagatid pa kami sa inyo ng mga magaganda at mga nakakapangilabot na mga kwento. At ngayon, sa ating pagpapatuloy. Mga inutil talaga kayo kahit na kailan. Sinabihan ko na kayo noong nakaraang linggo na kahit na anong mangyari, huwag niyong gagalawin ang mga halaman dito. Hindi ba kayo nakakaintindi? O sadyang mga may hina lang talaga mga utak ninyo? Mama, tama na. Ako naman na nagsabi sa kanila na alisin ang mga halaman na yun eh. Wala silang kasalanan. Sumunod lang sila sa sinabi ko sa kanila. Kahit pa, sana man lang nakapag-isip sila. Bakit ikaw ang susundin nila? Ako ang donya rito. Mga inutil, walang utak, walang kwenta, mga tanga. Densyo, itong mga lalaking ito, alisin mo sa harapan ko. Huwag na huwag ko nang makikita ang mga pagmumukha ng mga yan. Sisante na kayo, mga tanga! Mama naman, kawawa naman sila. Ito lang ang pinagkukunan nila ng kabuhayan eh. Hindi tama na alisin mo sila dahil lang sa isang pagkakamali. Ang isang pagkakamali na yon ay kayang sirain ang buong araw ko. Kaya hindi ako makakapayag na araw-araw nilang masira ang mood ko. Ang tanga-tanga rin kasi nitong si Densyo kumuha ng tao eh. Saan ba niya nadampot ang mga yan? Bukod sa mga mukhang kadiri na, mga mukha pang walang utak. Sige na, paalisin niyo na ang mga yan. Lalo lang nagiinit ang ulo ko sa mga mukha niyong ampapangit. Ma naman. Ikaw, Juliet anak, hindi ka dapat naaawa sa mga yon. Sa pamilya natin, hindi usong awa sa mga taong tanga, tamad at walang patutunguhan ng buhay. Mga latak lang sila ng lipunan kaya wala silang halaga sa atin. Kapag walang kwenta, palitan agad bago pa makasira ng sistema. Pero, di po ba mali yun na husgahan natin sila agad dahil lang sa kung ano ang itsura at kaisipan nila? Mabuti naman silang tao, ma. Sadyang hindi lang sila kasing bilis mo mag-isip. Sila kasi yung mga taong pinagkaitan ng tamang edukasyon eh. Pero kahit na ganon, tingnan mo, lumalaban sila ng patas. Nagsusumikap sila. Kaya sana, bigyan mo sila ng konsiderasyon, ma. Yung mga halaman na inalis nila, mababalik pa yun eh. Tutubo ulit. Pero yung kabuhayan nila, sa oras na mawala, mahirapan na sila ulit makahanap. At kailan ka pa nakapag-isip ng ganyang pangangatwiran? Hindi kita tinuruan na maging malambot at para magpadala lang sa mga paawa ng mga mabababang uri. Ano bang nangyayari sa iyo? Nitong mga nakaraan, naglibot-libot ako sa baryo natin. At doon ko nalaman kung gaano kahirap ang maging sila. Kaya naiintindihan ko na ang mga kagaya nila, ma. Kahit na hindi ko naranasan ang mga pinagdaraanan nila araw-araw, nararamdaman ko kung gaano nila pinipilit mabuhay sa paraang alam nilang makakasalpo sa kanila. Kaya hindi natin kasalanan na mahirap sila. Alam mo anak, lahat ng tao, binibigyan ng pagkakataon baguhin ang mga buhay nila. Pero ang mga kagaya nilang hampas lupa, mas piniling maging tamad, mas piniling umasa sa magulang kesa mag-aral, mas piniling mag-anak ng maaga. At hindi lang basta maaga, aba, nag-anak pa ng marami. Kaya tayong mga nagsikap at ngayong nasa maayos at komportableng buhay, wala tayong obligasyon sa kanila. Pinaghirapan natin ito. Hindi natin responsibilidad na maging mabait sa kanila dahil noon tayo ang naghihirap, wala rin naman naging mabuti para iangat tayo. Sariling sikap natin ito. Kung hindi natin kayang maging mabuti sa kanila, kahit wag na lang tayo maging masama. Hindi tayo nagiging masama sa kanila, anak. Nagiging totoo lang tayo sa kanila. Sila ang mahirap, tayo ang mayaman. Dahil tayo ang nagsikap. Yun ang realidad. Ay nako, hindi ko alam kung bakit kailangan ko makipagtalo sa iyo. Tama na ang usapan na ito. Buo na ang desisyon ko. Tanggalin ang mga yan at kumuha ng bago. Kabado, tensyonado, at hindi ako makatingin ng diretsyo nang mapatingin sa amin ng Donya Kabanong. Yun ang naramdaman ko nang masaksiyan namin ng kaibigan ko kung papaanong matahin at itratong parang basura ang mga trabahador niya.
Sa isip-isip ko, kung kayang ganunin ng Donya ang mga nauna, malamang sa malamang, kayang-kaya niya ring gawin yon sa amin. Lalo na't nanggaling lang din naman kami sa pamilyang walang-wala. Ni hindi ko nga rin natapos ang pag-aaral ko. Tanging sa sagingan lang ako nagtatrabaho at sa mga sandaling yon, magtatangka na makapagtrabaho sa loob ng mansyon. At kayong dalawa, sino naman kayo? At bakit kanina pa kayo nakatayo dyan sa gilid? Ano po? Magandang umaga po. Nagpunta na raw sila kahapon dito, sabi ni Aling Opelia. Nag-a-apply sila kung anong bakanting trabaho ang meron tayo dito. Baka naman pwede natin silang kunin, total. Ang dami mong tinanggal, ma. Lumapit sa amin ang Donya. Sinuri nito ang buong kaanyuhan namin, mula ulo hanggang paa. Hindi namin maiwasang hindi manliit sa sarili. Para na kasi kaming binabaon sa lupa kahit hindi pa siya nagsasalita. Paalisin mo to sa harapan ko. Mukha pa lang hindi na mapagkakatiwalaan. Ma, hayaan mo munang patunayan nilang sarili nila. Hindi na! Baka gumawa pa ng kabalstugan ng mga yan. Etong isang ito, nakita ko to nung nakaraang may kaaway. Eto namang isa, nakita ko sa sagingan. Paupo-upo lang. Ibig sabihin, tamad tong tao na to. At ayoko ng tamad. Ma, subukan muna natin sila. Baka naman, Juliet! Sira na ang araw ko kaya sana wag mo nang sirain pa. Wag mo nang ipilit ang gusto mo. Dahil ako ang nakakalam kung anong nararapat para sa bahay na ito. Naintindihan mo? Umalis na rin ang Donya. Napapailing na lamang yung babaeng maganda na nasa harapan namin. Habang kami, hindi namin alam kung ngingiti ba kami o ano. Pakiramdam kasi talaga namin ni Rafael ay talagang natapakan ng pagkatao namin. Pero wala namang kaming magagawa kundi tanggapin na lang. Para sa kanila, isa lang naman kasi kaming tuldok na walang bilang sa mundo. Pasensya na kayo pero hindi tumatanggap si mama ngayon Ginawa ko na ang makakaya ko. Ayos lang po yun, ma'am. Naiintindihan po namin na sumusunod lang din po kayo sa mama nyo. Pero, ma'am, medyo masakit po yung mga sinabi ng mama nyo. Sana man lang, nagdaan-daan siya sa pagsasalita. Kasi, kahit na mahirap lang naman kami, napalaki naman kami ng maayos na mga magulang namin. At kahit na kailan, hindi po kami gumawa ng masama sa kapwa namin. Siguro nga, wala kaming yaman na gaya ng sa inyo. Pero, ang yaman lang na meron po kami, yung kabusilakan ng puso namin. Sige po, alis na po kami, ma'am. Salamat na lang po't pinapasok nyo kami dito. Tara na, pre. Magsasalita pa sana siya, pero naglakad na kami ni Rafael sa malaki nilang gate. Nang lingunin ko siya bago kami lumabas, nakita ko pang bumuntong hininga siya. Nung araw na yon, mas lalo kong napagtanto na talagang may mga taong matataas ang tingin sa sarili. May mga taong walang pakialam sa nararamdaman ng iba at talagang mababa ang tingin sa mga naghihikahos. Alang yung matandang yun Sana talaga magkasakit siya ng malala tapos hindi na siya gumaling Pero sana huwag siyang mamatay kagad para dahan-dahan niyang nararamdaman yung sakit. Pre, hindi tayo ganyan Hindi natin dapat pinapanalangin ang masamang bagay para sa iba. Ipagpasa Diyos na lang natin yan. Nakakainis na kasi. Bakit ba kasi ganyan ang mga mayayaman? Akala nila palagi nanakawan sila ng mahihirap. Wala naman kasi tayong ginagawang masama sa kanila, di ba? Hindi naman lahat ng mayayaman ganyan. May mga tao talagang katulad ni Doña Pelita. At wala tayong magagawa doon. Dahil parte yun ng sistemang hindi pabor sa atin kahit na kailan. Alam mo kung ano magandang gawin. Magpakabuti tayo. Magsipag, magsikap. Kung ano man ang kaya nating gawin, paunlarin natin. Yun lang ang tanging paraan para umulad tayo sa buhay. Magpakabuti saan? Sa pag-alaga ng sagingan hindi rin naman sa atin. Magpakabuti tayo sa lahat. Sa gawain,
sa sarili at sa ibang tao. Ay nako, di ko lang kasi maintindihan pre. Parang sobrang unfair ng mundo para sa ating mahihirap no? Hindi unfair ang mundo sa atin. Kasi may sarili tayong daan patungo sa kung ano yung para sa atin. Lahat tayo meron. Nauna lang sila. Ngayon, kung hindi tayo magsisikap, hindi naman natin malalaman kung ano talaga yung para sa atin. Buti nakakapagsalita ka pa ng ganyan no? Ako kasi, banas na ako sa mga taong gaya ni Doña Pelite. Nakakainis. Kung kumusta pa sa baryo natin, akala mo talaga binili na niya yung lugar natin Tama na yan, pre. Alam mo, mahalaga, wala tayong ginagawang masama sa kanila. Pinagpatuloy na lang namin ang paglalakad hanggang sa makarating na rin kami sa strito namin, Kabanong. Sa bungad pa lang, sinalubong na agad kami ni Mikmik, pamangkin ni Rafael. Wala na ang mga magulang ni Mikmik. Ang kwento sa akin ni Rafael, namatay ang nanay ng bata. Ang tatay naman ay nakakulong sa Maynila dahil sa pandarambong. Kasama pala nila ako sa bahay. Sa madaling sabi, nakikitira lang ako. Uli lang lubos na rin kasi sila. Ganon din ako. Namatay na ang lolo ko na kasama ko ng matagal na panahon. Ang mga magulang ko, hindi ko kilala. Sabi ng lolo ko, matagal na raw hindi nagpaparamdam. Kaya hindi ko na lang din hinanap. Kuya, bakit ang tagal nyo? Siguro kumain na kayo sa labas no? Buwang, paano kakain? Wala ngang pera. Bukas pa kami sasahod sa sagingan. Baka nga delay pa yun Nagugutom na kasi ako kuya wala. Taste muna. O kasi, puro ka bulatis at yan kaya ang bilis mong magutom. Ayos lang puro bulati. Hindi naman ako pala utot. Raulo ka. Paano nakakalimutan mo? Tito mo pa rin ako. Hindi lang basta kuya Di ba ka nakakalimutan mo, tito? Bahay namin ni mama ang tinitira natin. Kaya ako ang boss dito. Bus-busin mo mukha mo. O ito, 10 piso. Punta ka sa lugawan. Kumain ka muna ron. Yun Salamat kuya. Mabilis na tumakbo ang batang si Mikmik. Natatawa na lang kami pareho ni Rafael. Sobrang maligalig at masigla kasi ang batang yon. Ganon na ganon din daw kasi ang nanay. Pero pre, ang ganda ni Ma'am Juliet kanina, no? Sobrang ganda pala talaga niya, lalo na sa malapitan. Oo, sobrang ganda talaga. Sa sobrang ganda, mas lalo tayong nagmukhang pangit Hindi lang basta maganda, pre. Mabait pa yun. Nung nakaraan, nakita ko yun. Tinutulungan niya yung mga magbubuko na magbuhat ng mga pinagbalatan ng buko. Masipag din Tapos, may malasakit siya sa mga mahihirap. Hindi gaya ng nanay niya kasing sama ni Satanas ang ugali. Minsan nga naisip ko, anak ba talaga siya ni Doña Pelita? Baka kasi hindi, di ba? Hindi sila pareho ng ugali Uy, huwag kang magsalita ng ganyan Baka mamaya may makarinig sa'yo. Issue yan. Alam mo pre, tingin ko bagay kayo. Ha? Bagay kayo ni Ma'am Juliet. Kasi tinan mo Romeo and Juliet. Parang yung sa palabas. Ayos, di ba? Baliw. Sobrang labong mangyari niyan, Hindi natin alam, no? Minsan ang tada na. Sobrang galing makipaglaro Napaisip ako sa sinabing yon ni Rafael. Totoo naman kasi talaga na maganda si Juliet. Bukod sa kagandahan niya, napakabuti rin niya. Kahit na sinong lalaki sa baryo namin ay magkakagusto sa kanya. At syempre, kabilang na rin po ako ron, Kabanong. Aminadong isa lang ako sa halos 200 lalaki sa baryo namin na may paghanga sa kanya. Pero kahit na kailan, hindi ko pinangarap na magustuhan niya ako. Kasi una pa lang, alam ko naman na hinding-hindi mangyayari yon. Kaya kontento na lang ako sa paghanga at sa lihim na pagtingin. Uy pre, hindi mo ba ako narinig? Sabi ko, kunin mo na itong hotdog para may ulam ka pa rin. Ha? Sige, salamat. Oo, anong ginagawa mo? Sabi mo kunin ko. Yung hotdog ang sinabi ko.
hindi yung kanin. Ah, sige, sige. Ayos ka lang ba talaga, pre? Alam mo, napapansin ko kanina ka pa wala sa hulog. Nasa trabaho tayo, pre. Kapag nakita ka ni Boss Amir, nako, yari ka. Ayos lang naman ako eh. Sabi mo sa akin kung anong nasa isip mo, Sobrang galing talagang maglaro ng tadhana pre, no? Ha? Napabuntong hininga ako at saka kumagat ng hotdog. Nakatingin lang ako sa malayo habang inaalala kung papaanong nagkasama kami ni Juliet noong nakaraang araw. Napapangiti. Para akong tanga habang inunguya ang kinakain ko. Sa mga nagdaang araw kasi, hindi ko alam kung bakit napapadalas ang pag-uusap namin ni Juliet. Kung minsan naman, babatiin niya ako kapag nagkakasalubong kami sa daan. Minsan naman, naabutan ko siyang may binubuhat, kaya tinutulungan ko. Basta, ilang beses na rin kaming nagkaroon ng pag-uusap, na parabang pinagtatagpo talaga kami ng tadhana. Nitong nakaraan, lagi kong nakakausap si Ma'am Juliet. Kahit anong usapan lang. Sabi pa nga niya sa akin pwede naman daw kaming maging magkaibigan. Ewan ko kung seryoso siya ron. Pero nakangiti siya Ay, gagi, pre. Yan na nga sinasabi ko sa iyo Kumikilos na ang tadhana para sa inyo ni Ma'am Juliet. Naan mo nga yung boses mo. Baka mamaya marinig pa tayo ni Boss Amer. Alam mo naman na may gusto kay Ma'am Juliet yun O anong plano mo? Anong plano pinagsasasabi mo dyan? Malamang wala. Kung seryoso siyang makipagkaibigan, edi magiging magkaibigan kami. Yun lang. Hindi ka manliligaw? Bakit ako manliligaw? Nahihibang ka na ba? Nakita mo naman yung mga lalaki nagkakagusto dun, di ba? Mayayaman, may kotse, maraming pera. Walang-wala ako ron. Yan kasi ang hirap sa iyo Masyado mong dinadaw ng sarili mo. Nitong nakaraan, ang galing mong magpayo sa akin tapos ngayon, hindi mo kayang gawin sa sarili mo. Wala ka pala Pre, dun lang tayo sa realidad. Hindi makakagusto sa akin si Ma'am Juliet kahit naman ligaw ako. Magsasayang lang ako ng panahon. Isa pa, baka magalit pa sa akin si boss kapag nalaman niya yun, no? Kung yan ang desisyon mo, wala naman ako magagawa. Basta ako, susuportahan kita kapag naisipan mong ligawan si Ma'am Juliet. Nung hapon na yon, Kabanong, aminado kong parang nagkaroon ako ng interes sa panliligaw. Pero sa tuwing iniisip ko ang agwat ng mundo namin ni Juliet, para akong nalulula sa sobrang taas niya sa akin. Dumaan pa ang ilang mga araw, mas lalo kaming naging abala sa sagingan. Pinagbungkal na naman kasi kami ng lupa dahil may mga ililipat na tanim. Isang hapon, dakong 5:00, habang naglalakad ako pauwi ay biglang may tumapik sa likuran ko. Paglingon ko, nakita ko ang nakangiting si Ma'am Juliet. May daladalang mga bayong. Oh, Ma'am Juliet, kayo po pala. Ito naman, sinabi ko na sa yung wag mo na akong tawaging ma'am at wag ka na rin gagamit ng po. Magkasing edad lang naman tayo Isa pa, di mo naman ako boss. At kahit boss ako, ayaw kong tinatawag ako ng ganun Ho? Ay, di sige, Juliet. Kumusta naman ang araw, kaibigan? Ha? Nakakapagod. Pero masaya naman. Ano ba yung mga dala mo? Pwede ba kitang tulungan? Naku, oo naman. Mabigat Dapat hindi ka nagbubuhat na mabigat. Kasi baka mamaya, sumakit ang balikat mo, yung bewang mo. Hindi na yan papantay. Ayos lang naman. Sanay naman ako sa mga ganitong gawain. Madalas din naman kasi na sinasamahan ko mga kasambahay namin sa pamimili sa palengke. Kaiba ka talaga, no? Mayaman ka pero hindi ko yung tipo ng mayaman na kagaya ng... Nang mama ko? Oo Ako, pasensya ka na. Alam kong marami siyang masasakit na salita na binitiwan nung nakaraan. Wala naman problema. Nakalipas na yun Ang mahalaga naman,
Mabuti kayong tao. At siya nga pala, comics ba itong mga nasa kaliwang bayong? Oo, comics yan. Nagbabasa ka ba ng ganyan? Oo, pero depende sa tema. Ano ba tong tema ng comics na to? Tungkol yan sa mga aswang. Ha? Bakit sa mga aswang? Hindi ba nakakatakot yun? Mahilig kasi ako sa mga nakakatakot eh. Ikaw ba? Naniniwala ka ba minsan sa bansa natin totoong nabuhay ang mga aswang? Baka kasi tawanan mo ako kapag sinabi kong oo. Eh di naniniwala ka nga. Nung bata pa ako, isinama ako ng lolo ko sa isang pista. Gabi na kami nung nakauwi nun. Madilim sa dinaraanan namin. Meron kaming nakitang malaking ibon. Nakatungtong sa puno ng nyug eh. Nung una, akala namin paniki lang na kakaiba laki. Pero nagulat ang lolo ko nung lumipad siya paalis eh. Yung katawan niya, kagaya ng katawan ng tao. Alam mo kung anong ginawa namin ng lolo ko? Anong ginawa nyo? E di, tumakbo kami na mabilis. Sa sobrang bilis ng takbo namin, nahubaran yung lolo ko eh. Kasi maluwag yung short niya. Kaya yun, tumakbo kami pa uwi na bit-bit ng lolo ko yung short niya. Eh buti ka mo nung gabing yun. Hindi niya nasuot yung brief niyang butas-butas. Eh di sana, dumungaw si birdie niya. Grabe naman pala yung nangyari sa inyo. Pero buti na lang eh, walang nangyaring masama sa inyo. Eh buti na nga lang, hindi kami hinabol. Siguro, sabi ng aswang sa amin, wala naman siyang mapapala eh. Ang pait ko kasi nun eh. Tapos, yung lolo ko naman, bulok na yung organs nun. Kasi, puro inom ng alak. Tawa ng tawa si Juliet nung mga sandaling yon, kabanong. Hindi ko inakala na yun na pala ang mas malalim na ugnayan naming dalawa. Mabilis na lumakad ang mga araw. 1 buwan na kagad ang nakalipas. At ang nakalipas na buwan, mas lalo kaming naging malapit sa isa't isa ni Juliet. Lahat ng sikreto ko sa buhay ay alam na niya. Alam ko na rin ang mga sikreto niya. Marami na kaming alam sa isa't isa. Mga ayaw at gusto namin. Sa maikling panahon, para bang matagal na kaming magkakilala. At kalaunan, mas lumalim ng lumalim hanggang sa magkaroon na nga ng ibang kahulugan. Sa madaling sabi, nagtapat ako sa kanya ng pagtingin ko. At sa hindi ko inaasahan, nagtapat din siya ng nararamdaman niya sa akin. Kabanong, hindi ko alam kung bakit at paano niya ako nagustuhan. Pero minsan iniisip ko, siguro posible talaga na may mga taong matataas ang antas sa buhay na kayang magmahal at magpahalaga sa mga kagaya ko. Na may mga taong mas tinitingnan nila ang kalooban ng tao kumpara sa kung ano ang kaya nitong maibigay. At para sa akin, ganun na ganun si Juliet. Pasensya na ha. Medyo natagalan ako eh. Ha? Oo, ayos lang. Ang mahalaga naman dumating ka eh. O ano, hindi ba nakalata si Doña Pilita? Siguro, hindi. Kasi alam niya matutulog na ako eh. Paano kaya kapag nalaman niya na nakikita tayo? Halos 1 buwan na rin natin itong ginagawa. Ngayon ko pa ba kakabahan? At saka, akong bahala. Hindi niya malalaman to. Eh, pasensya ka na ha. Bakit ka humingi ng pasensya? Kasi kailangan mo palaging magsinungaling sa mama mo para lang makita ako. Isipin na lang natin na minsan, kailangan nating mag-break sa rules para sa ikaliligaya natin. Huwag ka mag-alala. Kapag nakahanap ako ng magandang trabaho at kapag mayaman na ako, hindi na natin kailangang itago itong relasyon natin. Hindi kita minamadali. Masaya ako kung ano yung kaya mong ibigay sa akin. Maraming salamat ha. Tanggap mo kung ano ko. Oo naman no. Wala namang problema sa iyo eh. O tara na. Tamang-tama ngayon. Maganda ang tanawin din sa pwesto natin. Kahit 10:00 na ng gabi, tinahak pa rin namin ang kagubatan.
Hindi namin alintana ang dilim. Ang tanging nasa isip lang namin ni Juliet ay makarating sa aming paboritong pwesto, sa Talampas. Doon kami nagpipiknik. Kaming dalawa lang ang may alam ng lugar na yon. Madalas kaming naroon kapag hapon, at ang sandaling nagpunta kami roon ng gabi, yun ang unang pumunta kami roon ng madilim. Pareho kasi namin gustong makita ang kalangitan at ang ilaw sa mga baryo. Ayan, ayos na. Upo ka na. Tingnan mo, habang nakaupo tayo dito, kitang-kita natin yung mga ilaw. Ang galing nga eh. Ang ganda. Kitang-kita dito yung bahay namin. Kaya nga, pero hindi ka naman siguro matatanaw dito, no? Malamang hindi. Ang layo nito, no? Inilatag ko ang laman ng basket. Nagsimula kaming kumain. Yung mga oras na yon ay napaka-espesyal para sa akin, Kabanong. Sobrang saya ng pakiramdam ko. Sobrang gaan. Para akong nasa alapaap. Hindi ko kasi inakala na ang kagaya ni Juliet ay magiging kasintahan ko. Marami kaming napag-usapan. Marami kaming pinagtawanan nung oras na yon. Ayos na sana ang gabi namin pero meron lang nangyaring hindi ko inaasahan. Narinig mo ba yon? Ha? Ang alin? Pakinggan mong maigi. Teka, ano yun? Aso? Hindi mukhang aso yun eh. Hindi naman ganun ang aso. O sige, dito ka lang. Saan ka pupunta? Hahanapin ko kung nasan. Baka mamaya mabangis na hayop yun. O kaya baboy ramo. Mas maganda nang sigurado tayo para makapaganda. Sige, mag-iingat ka ha. Marahan akong naglakad habang pinakikinggan maigi kung saan nagmumula ang mga naririnig namin. Naglakad pa ako papunta sa madilim na parte. Sa likod ng halamanan naririnig ko ang ingay na parang mabangis na hayop. Hawak ko ang ilaw habang nakatutok doon. Nilakasan ko na lang ang loob kong hinawi ang halamanan. Pagtingin ko, nakita ko roon ang isang patay na kuneho. Duguan, mukhang kinain yun ng kapwa niya hayop. Mahal, kuneho lang, patay na. Sigurado ka ba? Ano yung narinig natin na parang mabangis na hayop? Baka nga baboy ramo lang. Umalis na yata Pakwira mo? Sigurado ka ba? Bakit parang hindi naman? Ha? Paano hindi naman? Basta, iba ang pakiramdam ko eh. Mahal, masyado ka lang nag-iisip. Paano kung aswang ang pumatay sa kuneho? Di ba kumakain rin ng mga aswang ng mga hayop? Natigilan ako sa sinabi niyang yon. Aminin ko man o hindi, nakaramdam ako ng kilabot ng manggaling yon sa kanya. Alam ko kasing hindi naman malabong mangyari. Dahil sa uri ng lugar na kinalalagyan namin, posibleng may mga nilalang na napapadaan doon. Kaya ang ginawa ko, para matahimik na pareho ang kalooban namin, agad ko nang niligpit ang mga inilatag naming gamit. Nagmamadali kami. Tamang hinala na palingon-lingon sa paligid. Habang naglalakad kami paalis, nararamdaman namin na parabang merong sumusunod sa amin. Maigpit ang hawak sa akin ni Juliet. Ramdam ko ang takot niya. Hindi ko siya masisisi noon dahil ang layo pa namin para makaalis sa lugar na yon. Mahal, naririnig mo ba? Parang may sumusunod sa atin. Huwag ka matakot. Hindi naman kita pababayaan Mas lalo pa namin binilisan ang pagtakbo namin hanggang sa tuluyan na nga kaming makaalis doon. Nakahinga kami ng maluwag nang merong napadaang mga magsasaka. Sumabay kami sa kanila sa paglalakad at tuluyan ko na rin siyang naihatid sa kanila. Nakauwi naman siya ng ligtas sa kanila. Hindi siya nahuli ni Doña Pilita. Ako naman ay nakauwi na lang din sa bahay. Sa halip na maging maganda ang alaala na meron kami noon, napalitan niyo ng kilabot. Hindi ako nakatulog ng maayos kakaisip, pero malakas talaga ang kutob ko na kung ano man ang narinig namin, hindi yun tao o isang normal na nilalang lang. O pre, ayos ka lang?
tulala ka na naman. Nag-away ba kayo ni Juliet kagabi? Ha? Hindi naman. Bakit parang wala ka na naman sa sarili? Siguro, naisuko na yung bata, no? Sira ulo. Walang ganun, no? Bakit nga? Nag-aalala na ako sa'yo kapag ganyan ka Meron kasi kaming naramdamang kakaiba sa lugar kung saan kami nagpicnic ni Juliet kagabi. Kakaibang nilalang? Paano kakaibang nilalang yan? Ikwento mo nga. Ganito yun. Meron kaming narinig na malakas na angil kagabi. Akala namin nung una baka baboy ramo lang. Kaya malakas ang loob kong puntahan yung likuran ng halamanan kung saan namin narinig yung angil. Yung paghahawi ko ng halaman nakita ko yung isang kuneho. Patay. Sariwa pa yung dugo niya. Ibig sabihin lang nun, wala pang ilang minuto na pinatay yung kuneho. Tapos, naisip ko nung umalis na kami, habang tumatakbo kami paalis, nararamdaman namin na merong sumusunod sa amin, pre. Sa isip-isip nga ni Juliet, baka raw aswang. Nang sabihin ko yun sa kanya, napansin kong tila nagbago ang reaksyon ng mukha ni Rafael. Nakita kong kilabot sa mukha niya. Parang namutla bigla. Tinapik ko siya sa balikat at tinanong kung ayos lang ba siya. Tumango-tango lang siya. Uy, ano? Kaya ayoko magkwento sa iyo kasi matatakotin ka rin Naalala ko kasi yung narinig kong kwento sa tiyahin ko nung nakarang araw, pre. Meron daw kasi silang nakitang aswang malapit sa tulay papunta sa kabilang nayon. Akala ko nung una, sinasabi niya lang yun para hindi na magpunta yung mga anak niya ron. Pero mukhang totoo pala. Kaya nga hanggat maaari mag-ingat tayo. Hindi natin alam, baka mamaya matagal na pala silang nagbalik tapos wala tayong kaalam-alam na nag-aasik na ulit sila ng lagim. Kumusta naman si Ma'am Juliet? Okay naman si Juliet pero ramdam ko yung, Hoy! Bakit narinig ko yung pangalan ng pinakamamahal kong babae dyan? Pinag-uusapan niyo ba si Juliet ko? Agad na dumaloy ang takot sa buong sistema ko nang bigla na lang dumating ang boss naming si Amer. Sa sobrang libang namin sa usapan namin, hindi na namin siya namalaya na nasa likuran na pala namin siya. Tinatanong ko kayo, pinag-uusapan niyo ba yung pinakamamahal kong babae? At sino sa inyo may gusto sa kanya, ha? Sabihin niyo sa akin. Sir, nagkakamali lang po kayo ng dinig. Wala pong wag mo akong ginagawang tanga, Rafael, ha? Kakalinis ko lang ng tenga ko kaya alam ko kung ano yung narinig ko. Ikaw ba may gusto kay Juliet ko? Naku sir, hindi po. Ikaw, Romeo, gusto mo ba yung Juliet ko? Nung una, hindi ako makasagot. Pakiramdam ko kasi noon, kapag itinanggi ko si Juliet sa ibang tao ay nagkakasala ako. Pero pakiramdam ko rin naman, mas mapapahamak si Juliet kapag nalaman ng boss namin ang namamagitan sa aming dalawa. Lalo pat alam ko na si Boss Amer ay madalas na nakakausap ni Doña Pilita sa mga nakaraang araw. Kasi po, Juliet po pangalan ng siyota niya. Pero hindi naman po yun si Ma'am Juliet. Oo nga po. Juliet din po yung pangalan ng kasintahan ko pero ibang Juliet po yun. Nasa kabilang nayon po yun. At saka, paano naman namin mapag-uusapan si Ma'am Juliet? Sobrang layo ng agwat ng kabuhayan natin. Malabo magustuhan ni Ma'am Juliet ang mga kagaya namin, no? Yung Juliet na lang na pwede sa amin, yung Juliet na naglalako ng kung ano-ano. Sigurado kayong hindi ang Juliet kong tinutukoy nyo, ha? Opo, sigurado po. At saka, imposible po talaga na magkaroon kami ng kagaya ni Ma'am Juliet. Nakita nyo naman, di ba, sir? Trabahador lang kami dito sa sagingan. Mabuti nang nagkakaintindihan tayo. Nililinaw ko lang na walang hampas lupa ang nagtangkang makiagaw sa akin sa babaeng pinakamamahal ko. Tama kayo. Ang mga kagaya niyong dukha na isang kahig isang tuka, malabo pa sa sabaw ng pusit na mapansin kayo ni Juliet na mahal ko. Sir, matanong ko lang ho, magkasintahan po ba kayo ni Ma'am Juliet? Ha? Magkasintahan? Hindi. Pero magiging asawa ko na siya. Magiging asawa? Ikakasal kayo? Oo, magpapakasal kaming dalawa. Hindi na ako nakapagsalita ng mga sandaling yon, Kabanong.
Nanginig ako sa kaba. Natakot akong bigla na tuluyan nang mawala sa akin si Juliet. Kaya nung sumapit ang kinagabihan, palihim akong nagtungo sa mansyon nila Juliet. Meron akong dinaanan doon na siya mismo ang gumawa para madali akong makakapasok. Nang maglakad ako ng kaunti, ay nasilip ko na kagad si Juliet. Kausap niya sa loob ang nanay niya. Mama naman, hindi naman na ako bata. Hayaan niyo na lang akong piliin kung anong gusto ko at sinong gusto kong pakasalan. Hindi porke hindi ka na bata tama na ang lahat ng desisyon mo. Paano ako matututo sa buhay kung palagi niyong pinakikialaman ng mga desisyon ko, Ma? Binigyan kita ng pagkakataon noon para magdesisyon sa sarili mo. Pero ano bang nangyari? Wala! Isa ka lang tambay ngayon na walang alam sa negosyo natin. Tambay? Ayoko maging negosyante, Ma. Ang gusto ko, maging public servant. At ang gusto ko ay tumulong sa mga mahihirap at ipagtanggol ang karapatan nila. Yun ang gusto ko. Ah, kita mo na? Sa kaisipan mo pa lang na yan pinatunayan mo na talagang hindi kita dapat pagkatiwalaan sa sarili mong kinabukasan. Basta, ako ang masusunod. Magpapakasal ka kay Aber. Yon ang mangyayari. Nang marinig ko ang sinabi ni Doña Pilita, hindi ko na maiwasang hindi kabahan. Nanlalamig na ang palad ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig kabanong. Pakiramdam ko bigla, wala talaga akong karapatan na magmahal ng kagaya ni Juliet. Hindi ako magpapakasal sa kanya, Ma. Kahit na kailan, hindi ko hayaang ibang tao magdikta kung sino ang makakasama ko sa buhay ko. Kahit na ikaw pa. Hay, mag-isip-isip ka nga, Juliet. Si Amer, maraming pag-aari ang pamilya nun. Si Amer, bata pa lang, may pera na. At kung hahanap ka na lang din naman na mapapangasawa mo, si Amer na. Wala ka nang iisipin na kinabukasan mo lahat ng pangangailangan mo, may bibigay na niya. Bahay, lupa, negosyo, at kung Wala akong pakialam, Ma. Kung tingin niyo si Amer ang magandang kasama ko sa buhay, pues sa akin po hindi. Mapera lang si Amer pero kahit na kailan, hindi ko gustong pagkatao niya. siguro may kasintahan ka na kaya kaganyan Umamin ka nga sa akin. Oo, Ma. Meron na akong minamahal ngayon at hindi ko siya kayang ipagpalit sa kahit na anong kayamanan sa mundo. Sino ang hampas lupa na yan? At bakit parang baliw na baliw ka sa kanya? Kitang-kita ko sa mga mata mo, Juliet Sino? Sabihin mo! Hindi ko sasabihin sa inyo dahil alam kong may gagawin kayo masama sa kanya. Pero itong tandaan nyo, Ma, hindi nyo ako mapipilit kay Amer. Wala akong nararamdaman na kahit na kaunting pagmamahal sa kanya. Kung gusto nyo, kayo na ang magpakasal sa kanya. Abat! Loko kang bata ka ha! Nakita kong naglakad na pali si Juliet paakyat ng hagdanan. Natatawa na lamang ako nung oras na yon dahil alam kong galit na si Doña Pilita sa ginawa niya. Umalis na rin ako noon bago pa may makakita sa akin. Pag-uwi ko sa bahay, tulala na naman ako. Kahit na alam kong hindi naman ako ipagpapalit ni Juliet, nagkakaroon pa rin ako ng pangamba sa mga pwedeng mangyari. Alam ko kasi ang kapasidad ni Doña Pilita. Kilala siya sa baryo namin bilang makapangyarihang tao. Kaya alam ko na kapag may gusto siyang mangyari, mangyayari talaga. Kinabukasan ng umaga, naging abala kami ni Rafael sa sagingan. Pinagbungkal na naman kami ng lupa para pagtaniman ng mga bagong saging. Wala kaming tigil. Halos wala na rin kaming pananghalian dahil kailangan matapos daw yon bago ang kinabukasan. Mga dakong 5:00 ng hapon, naglilinis na lang kami ng mga gamit namin. Maya-maya lang, biglang may mga dumating na kalalakihan. Kasama nila si Doña Perlita at si Amer. Huminto sila sa harapan namin ni Rafael. Sa puntong yon, kinabahan na ako ng malala, Kabanong. Masama ang tingin sa akin ni Doña Pelita. Nakasarado naman ang kamao ni Amer na parabang anumang oras ay masasapak niya na ako. Bakit po? Ano pong kailangan nyo sa amin? Umalis ka sa harapan namin at baka pati ikaw ay madamay hampas lupa ka. Mawalang galang na po. Pero hindi naman po yata tama na tawagin nyo ako ng Sinabi nang lumayas ka sa harapan namin Biglang sinapak ni Amer si Rafael. Bumulagta agad ang kaibigan ko. Dali-dali ko siyang nilapitan.
Pero hinila ko ng 2 lalaking kasama nila. Nakalis naman ako sa pagkakahawak nila. Doña Pilita, Boss Amer, ano po bang problema? Maayos naman ang trabaho namin Akala mo ba, hindi ko pa alam kung ano ang totoo mong tinatrabaho? Sige na, dalhin nyo na yan at nang maturuan ng leksyon. Wala akong nagawa. Kinaladkad nila ako paalis. Hindi na rin ako nahabol pa ni Rafael dahil maging siya ay sinaktan din ng mga kasama nila Doña Pilita. Sinakay nila ako sa van habang nakatakip ng telang mga mata ko. Makalipas lang ang halos 5 minuto, binaba na rin nila ako. Tinanggal nila ang takip sa mga mata ko. Pagtingin ko sa lugar, hindi ko na alam kung saan yon. Hindi ko rin kasi nakita kung ano yung mga nadaanan namin. Basta, nasa malawak na kapatagan kami na napapalibutan ng nagtataasang punong lagas-lagas. Ano bang kasalanan ko sa inyo? Ang lakas ng loob mong dumikit at pangarapin ang anak ko! Isa ka lang alikabok! Wala kang kahit na anuang maliban sa pangalan mo at sa pangarap mong yumaman. Akala mo, mapeperahan mo si Juliet? Hindi tanga ang nanay niya. Nagkamali ka ng nilapitan mo. Hindi ko pinipirahan si Juliet. At kahit na kailan, wala akong balak umangkin ng hindi akin. Wala akong pakialam sa pera nyo. Dahil kaya ko magkaroon ng akin. Mahal ko si Juliet at mahal din niya ako. Hindi niyo mababagong katotohanan na yon. Ha! Mahal? Nahihibang ka na ba? Tingin mo talaga papatulang ka ng anak ko? Kilala ko si Juliet. Sobrang layo ng ugali niya sa ugali niyo, Doña Pelita. Hindi siya gaya mo na pera at kapangyarihan lang ang nasa isip. Mabuting tao si Juliet. Mas pipiliin niya ang taong kaya siyang pasayahin at samahan sa buhay. Kaysa sa taong may pera lang pero bulok naman ang ugali. Hindi ko alam kung saan ka nakakuha ng lakas ng loob para sabihin ang mga yan. Talaga yatang desperado ka nang makakuha ng pera ng anak ko. Kaya nga lang, minalas ka kasi nandito ang nanay niya. Ako ang nanay niya, kaya hindi ka magtatagumpay. Hindi ka ba nakakaintindi, Doña Pelita? Akala ko ba marami kang pera? Hindi ba kaya ng pera na bigyan ka ng matinong pag-iisip? Ano bang mahirap intindihin sa sinabi ko? Wala akong pakialam sa pera ni Juliet. Kahit sentimo, wala akong pakialam. Mahal ko si Juliet. At kahit ay ikamatay ko pa ang pagmamahal ko sa kanya, hindi yun magiging hadlang para mahalin ko siya habang buhay. Tarantado ko pala talaga Isang malakas na suntok ang binigay sa akin ni Boss Amer. Nang mapadapa na ako, pinagsisisipa niya pa ako sa tagiliran. Maubo-ubo ako dahil sa pamimilipit. Hindi na ako makabangon. Niloko mo ako nung talungin kita. Nagsabi ka pa ng ibang Juliet ang tinutukoy mo. Hindi ko kasalanan kung gano'n ka kadaling lokohin, Amer. Amer? Amer lang tawag mo sa akin? Anong tingin mo sa sarili mo? Mas mataas ka sa akin, ha? Ano ba sa tingin mo ang dahilan kung bakit tingin mo mas mataas ka sa lahat? Pera? Yaman? Naiba ka na yata, boss sira ulo pala to, Doña Pilita Sige, turuan mo ng leksyon at nang magtanda! Naramdaman ko na lang ang magkakasunod na sipa at suntok sa kung saang parte ng katawan ko. Wala akong magawa kundi ang tanggapin na lang ang lahat ng yun. Makailang beses kong sinubukan na makabangon pero paulit-ulit lang din akong tumutumba. Namalayan ko na lang na dumudugo na ang bibig ko, Kabanong. Pati ang mga tuhod ko ay nanlalambot na rin. Ganyan ang nangyayari sa mga taong masyadong mataas ang pangarap, palibhasa, mga desperado, kaya gagawin ang lahat para lang makahutot ng pera. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo? Wala akong pakialam sa yaman nyo. Si Juliet lang ang gusto ko. Siya lang. Masyado na talagang ambisyoso ang isang taong to, Doña Pelita. Ano gusto mo? Tuluyan ko na yan. Wag! May nakakita na kinuha natin siya. Pwede kang mabulilyaso. Nagpapalakas pa naman ang pamilya mo sa mga tao para sa susunod na eleksyon. Yan ang gagawin natin sa bukong na yan. Ipaparanas natin sa kanya ang sakit. Nang sa ganon, mas maunawaan niyang ibang mundo ang gusto niyang pasukin. Sige na, bugbugin niyo ang isang yan. Pero wag niyong papatayin. Mabilis lang ang karma, Doña Pelita.
Mas mabilis pa sa chismis. Bakit? Anong gagawin mo? Isusumbong mo ako? Para namang may maniniwala sa mga sasabihin mo. Romeo, marami akong pera at ako ang makapangyarihan sa baryong ginagalawan mo. Kaya kong paikutin ang lahat. Kaya magsasayang ka lang din ng oras. Subukan mo kumanta. Yung kaibigan mo at yung pamangkin niya, mayayari sa akin yan. Wag mo silang idadamay. Wala silang kinalaman dito. Wala namang mangyayaring masama sa kanila kung makikinig ka lang sa mga sasabihin ko. Layuan mo ang anak ko at huwag ka magsasalita. Naiintindihan mo ba? Naiintindihan mo ba, Romeo? Sagot! Oo. Huwag mo na lang silang sasaktan. Madali ka lang naman palang kausap eh. Sige na, iwan nyo na yan. Oy, ito tatandaan mo, Romeo ah. Huwag kang makalapit-lapit kay Juliet. Sa oras na makita kitang kinakausap mo siya, hindi lang ito mapapala mo. Susunugin kita ng buhay. Iniwan na nila akong mag-isa doon, Kabanong. Ginawa ko ang lahat para makabangon ako. Pero naupo na lang muna ako sa gilid ng puno. Pinagmamasdan ko lang silang paalis. Hingal na hingal ako ng mga sandaling yon. Nakakaramdam na rin ako ng hilo. Ang dami ng dugo ang nasa mukha ko. Sobrang sakit din ng buo kong katawan. Noong mga oras na yon, alam ko sa sarili ko na malabong makauwi ako sa ganoong lagay. Hindi ko may tukod ang paa ko dahil nanlalambot ako. Tulungan niyo ako! Unti-unti nang lumalabo ang paningin ko, pero isang matandang lalaki ang biglang dumating. Nakatayo lang siya sa harapan ko. Hindi siya nagsasalita. Nang tuluyan na akong mawala ng malay, hindi ko na alam ang mga sumunod na pangyayari. Alam ko nga patay na ako dahil sa bugbog na dinanas ko. Pero pagdilat ko, nakita ko matandang lalaki na nagkakape. Nakaupo lang siya sa harapan ko. Marahan akong bumangon. Pagtingin ko sa labas, tirik na ang araw. 12:00 na pala ng tanghali. Nasaan ho ako? Narito ka sa bahay ko. Wala ka bang naaalala sa mga nangyari? Naaalala? Ikaw ang nagdala sa akin dito? Inabutan kitang lantang-lanta habang nakasandal sa puno. Konsyensya ko pa kung mamatay ka nang wala akong ginagawa. Kaya yan, nandito ka. Maraming salamat po sa ginawa niyong tulong sa akin. Kilala ko mga bumugbog sa iyo. Si Doña Pilita at yung isa, anak ng mayamang negosyante na may balak maging politiko. Bakit ka ba nila ginulpe? Dahil kasintahan ko yung anak ni Doña Pilita. Ayaw niya sa akin eh. At gusto ng Doña na ikasal ang anak niya kay Amer. Yung binata. Pero, teka nga pala. Ibig sabihin, nakita mo mga nangyari? Pero hihinayaan mo lang? Tingin mo, meron akong magagawa kahit awatin ko kayo. Kita mo naman na armado ang mga taong yon, hindi ba? Sa bagay. Pero anong ginawa niyo sa akin? Bakit parang kakaunting sakit ng katawan na lang ang nararamdaman ko? Hindi mo na kailangan pang malaman. Ang mahalaga, nakakatayo ka na at nakakalakad. Ang mabuti pa umuwi ka na sa inyo at marami pa akong gagawin. Ano po bang pangalan niyo? Cosme. Cosme ang pangalan ko. Romeo naman po ang pangalan ko. O, yung damit na yan Iyon na yan. Itapon mo na yung damit na puro dugo. Masamang magtago niyan At para makasakay ka ng tricycle, maglakad ka lang ng diretso dyan. Paglabas mo, may mga dumaraan na dyan. May pera ka naman dyan sa bulsa mo kaya makakasakay ka naman. Laking pasalamat ko sa matandang yon dahil nabuhay pa ako, Kabanong. Habang naglalakad ako palayo, sinusuri ko ang sarili ko.
Isang malaking palaisipan pa rin sa akin kung paanong parang nawala agad ang kirot ng buo kong katawan. Medyo nangihina lang ang pakiramdam ko. Samantalang halos hindi na nga ako makalakad nung gabing yun. Habang nasa biyahe naman ako, naisip ko agad ang mga nangyari. Nagkaroon ako ng pag-aalinlangan sa pagmamahalan namin ni Juliet. Hindi dahil hindi ko siya mahal, kundi dahil nag-aalala rin ako para sa kanya. Alam kong maraming mawawala sa kanya sakaling kami ang magkatuluyan. Oh, pre! Kuya Romeo, ano po nangyari sa inyo? Bakit ganyan ang mukha ninyo? Mikmik, masok ka na muna sa loob. Mag-uusap lang kami. Kumakamot na lamang sa ulo ang batang si Mikmik. Lumingon-lingon muna si Rafael sa paligid bago muling nagsalita. Pre, pinahirapan ka nila, no? Tingnan mo, oh. Ang dami mong sugat at pasa sa mukha. Ano ba kasing nangyari, pre? Bakit bigla ka na lang nilang kinuha? Pre, nalaman na nilang tungkol sa amin ni Juliet. Mukhang may nakakita sa aming magkasama kami at nagsumbong sa Donya. Ha? Putik. Ano plano mo ngayon? Anong gagawin mo? Binantaan nila ako eh. Kapag hindi ko daw nilayuan si Juliet, may gagawin silang masama sa inyo. At maraming mawawala kay Juliet. Sinasabi mo bang hihiwalayin mo na siya? Hindi ko alam, pre. Hindi ko alam ang gagawin ko. Pre, mahal ko si Juliet. Pero ayokong may ibang madamay nang dahil lang sa pagmamahalan namin. E di, aalis na lang kami ni Mikmik. Ituloy nyo yan. Hindi, pre. Ako nang bahalang aayos nito. Gusto kong makatulong, pre. Kaya sige na. Hayaan mo na lang muna kaming makalis ni Mikmik. Doon na muna kami sa tsuhin namin. Total, tinanggal na rin naman ako ni Boss Amer eh. Pati na ikaw. Sira ulo talaga yung Amer na yun eh. Akala niya siguro pakakasalan siya ni Juliet. Pera lang naman ang meron siya. Pero masama ang ugali. At pangit pa. Mismo. Teka. Ayos ka lang ba? Mukhang sobrang dami ng sugat mo eh. Masakit ba katawan mo? Paano ka nakabalik dito? May matandang lalaki na nagmagandang loob sa akin. Siya ang nag-asikaso sa akin. Hindi ko nga alam kung anong ginawa niya sa akin eh. Kagabi, parang mamamatay na ako. Talagang hindi na ako makagalaw. Pero ngayon, tingnan mo naman oh, parang masigla na ako. Sigurado ka bang ayos ka na? Oo, ayos na ako. Matapos ang pag-uusap namin, ay sinamantala ko na ang pagkakataon na makapagpahinga. Natulog ako kagad. Bandang hapon na nang magising ako dahil sa pagkalabit sa akin ni Rafael. Pre, mag-aalas 6 na. Oh, bakit nakabihis ka? Pre, ngayon na kami aalis. Ganun ba talaga kahalaga yung relasyon namin para lang gawin nyo ito? Oo naman. Isa pa pre, hindi ako makakagalaw ng maayos kung kasama ko si Mikmik. Ha? Anong sinasabi mo? Basta, bumangon ka na dyan. Bumangon na lang ako at tinatid ko na rin sila sa sasakyan ng tricycle. Kumuhay pa sa akin ang batang si Mikmik bago sila tuluyang makaalis. Napabuntong hininga na lang ako kabanong. Medyo nakukonsensya dahil kailangan gawin yun ni na Rafael para lang sa amin ni Juliet. Mga bandang 9:00 ng gabi, mag-isa lang akong kumakain sa bahay. Nakakapanibago ang katahimikan. Hindi ako sanay na malawak ang hapagkainan. Ay nako, nakakalungkot palang mag-isa. Akala ko magiging normal lang ang lahat pero siguro yun na rin na makabubuti. Ayoko rin naman silang mapahamak dahil lang sa amin. Susubo na sana ako ulit ng pagkain nang biglang may malakas na katok ang narinig ko mula sa labas. Nagmamadali akong tumayo at binuksan ang pintuan.
Ha? Juliet? Mahal, Teka, anong ginagawa mo rito? alam ko ang nangyari. Sinabi sa akin ni Amir. Mahal, patawarin mo ko. Wala akong nagawa para ipagtanggol ka. Wala ka namang kasalanan eh. Wala. Pero ano yung mga dala mo? Gusto kong ilaban natin to, Romeo. Anong sinasabi mo? Gusto ko nang sumama sa'yo. Magtanan na tayo, mahal. Ha? Bakit? Ibig ko sabihin, Juliet, mahal, mawawala ang maraming bagay sa'yo kapag umalis ka ng mansyon nyo. Wala na akong pakialam kung ano man ang mawala sa akin. Ikaw lang ang nag-iisang tao na nagparamdam sa akin ng pagmamahal at ng tunay kong halaga. Pero mahal, Wala akong pakialam kung anong estado mo sa buhay. Mas mahalaga sa akin kung paano mo ako itrato at mahalin. Alam ko na gagawin mong lahat para sa akin. Kaya, hindi ako magdadalawang isip na sumama sa iyo. Romeo, please. Magtanan na tayo. Ayoko na sa kanila. Ikaw lang ang gusto kong makasama. sige mahal, huwag ka mag-alala. Ilalayo kita rito. Hindi pwedeng maikasal ka sa mokong na yun. Sandali lang mag-impake lang ako. Hindi ko inaasahan ang pangyayaring yon, Kabanong. Matapos ko makapag-impake, umalis na kami kagad ni Juliet. Aminadong wala sa plano namin ang pagtatanan. 1 buwan pa lang naman kasi kami. At ang balak ko sana ay ikasal muna kami bago kami tuluyang bumukod. Pero sa nangyayari, kinailangan na talaga namin gawin yon. Lalo na nang malaman kong balak ipadala ni Doña Pilita si Juliet sa ibang bansa kapag natapos na ang kasal. Sa kalagitnaan ng paglalakad namin sa gilid ng kalsada, biglang may itim na sasakyan na huminto sa gilid. Bumaba ang 2 lalaki. Ang isa roon ay si Amer, kasama ang kanyang personal na bodyguard. Tingnan mo nga naman ang pagkakataon, oh. Alain mo yun. Ako pa makakakita sa binabalak niyong pagtatanan. O ikaw, Juliet, alam ba ito na mama mo? Bakit kasi ang tigas ng ulo mo eh? Magpakasal ka na sa akin para matapos na to. Kung makapag-inarte ka, parang luging-lugi ka pa talaga sa akin eh, no? Bakit? Anong tingin mo sa sarili mo? Gwapo ka? Manigas ka. Kailan ka pa naging gwapo? Sus! Kunwari pa to. Eh bakit? Anong tingin mo dyan kay Romeo? Nahampas lupa. Gwapo ba yan? Oo, gwapo si Romeo. Hindi lang siya nakakapag-ayos pero alam kong gwapo siya. Kitang-kita naman sa itsura eh. Matangos ang ilong niya, moreno, tapos matipuno. Hindi ka gaya mo. Bango ka na nga eh. Ang pangit pa ng ulo mo, tabingi. At mukha mo, ang pangit. Aba, masyado kang mapanlait ah. Jojo, bugbugin mo nga itong si Romeo. Hindi na makakapalag yan. Masakit pa katawan yan eh. Lalapit na sana sa amin ang bodyguard niya, pero humarang ako kay Juliet. Sa liit ng bodyguard niya, tumilapon yun sa gilid ng sipain ko sa dibdib. Kinagulat naman yun ni Amer. Nang siya na ang lalapit, sinampal siya ng malakas ni Juliet. Nang makakuha naman ako ng pagkakataon, kinurot ko na siya sa singit. Halos maihi-ihi siya sa ginawa ko. Pero sinumantala na namin ang pagkakataon para makaalis. Tara mahal, takbo! Hawak-hawak kong kami ni Juliet habang bitbit ko ang mga gamit namin. Maya-maya pa ay tuluyan na kaming nakalayo sa kanila. Pumasok kami sa kagubatan. At kahit na madilim, hindi na namin yun iniisip pa. Mahal, natakasan na natin si Amir. Pero nakakatakot naman dito sa kinalalagyan natin ngayon. Huwag ka mag-alala, mahal. Nandito naman ako eh. Hindi kita iiwan. Mas maganda kasing nandito tayo para hindi tayo agad mahanap ng mga tao ng mama mo. Ayos pa ba ang paa mo? Oo, ayos naman. Hindi naman masakit. Hindi ko alam kung saan tayo pupunta ngayon eh. Pero mas maiging dito na muna tayo magpalipas ng gabi.
Meron kaming nakitang lumang bahay na yari lang sa pinagtagpi-tagping mga kawayan at mga tuyong dahon ng saging. Doon na muna kami nanatili ni Juliet. Mga ilang sandali lang, nakaramdam na rin siya ng antok. Habang ako naman, nanatiling gising para magbantay sa kanya. Kabanong, hindi na namin alam kung saan parte na ng kagubatan yon. Malayong malayo na rin kami sa amin. Hindi rin ako pamilyar sa kinalalagyan namin. Kaya naman, kahit ako man din, ay hindi mapakali. Pipikit na sana ako pero meron akong naramdaman na parang may naglalakad sa labas. Marahang kong inalis ang braso ko sa ulo ni Juliet. Dinampot ko ang kutsilyo na dala ko. Sumilip ako sa labas. Pagtingin ko sa kaliwa, wala naman. Pero nang tumingin ako sa puno ng niyog, nakakita ko ng isang nilalang na gumagapang papunta sa itaas. Yung katawan niya ay parang sa tao, habang yung ulo naman niya ay mas malaki ng kaunti sa normal na ulo. Mapayat ang mga binti at braso, pero mahaba ang katawan. Mula sa kinalalagyan ko, naririnig ko pang umaangil ang nilalang na yon. Kaya sa mga sandaling yon, alam ko nang ang nakikita ko'y walang iba, kundi aswang. Marana kong kumilos at kinalabit ko ng ilang ulit si Juliet. Mahal, gising mahal. Bakit ba? Hindi ka ba matutulog? Inaantok pa ako eh. Merong aswang sa labas. Kailangan nating umalis dito. Nang sabihin ko yon, ay agad siyang napabangon. Parang magic na mabilis na nawala ang kanyang antok. Ang kanyang mukha, kitang-kita na sobrang takot na takot siya. Kaya naman, hinawakan ko kagad ang kamay niya para pakalmahin siya. Mahal, yun pa yung naririnig ko? Oo, kaya huwag tayo maingay at baka malaman niyang narito tayo. Baka mamaya makita niya tayo rito. Anong gagawin natin? Huwag ka mag-alala. Akong bahala. Lalabanan ko yan. Muli akong sumilip sa labas, Kabanong. Pero pagtingin ko, wala na sa puno ng niyog ang aswang. Kahit na alanganing oras na, kinailangan naming lisanin ang lugar na yon. Muli kaming naglakad sa kagubatan kahit na may panganib. Wala kaming pagpipilian, Kabanong. Pakiramdam kasi namin, mas lalo lang kaming mapapahamak kapag nanatili kami roon. Pakiramdam namin, biglang may iba pang aswang na darating. Sa kakalakad namin ni Juliet, meron na kaming natanaw na baryo. Mula sa kinatatayuan namin, kitang-kita namin ang liwanag na mula roon. Nagkaroon na kami ng lakas ng loob. Para kaming nabubuhayan dahil doon. Mahal, tara, pumunta tayo ron. Baka meron namang paupahan doon. May dala naman akong pera dito eh. Doon na muna tayo magpalipas. O baka pwedeng doon na muna tayo manatili. Ha? Oo, sige. Tara, punta natin. Nagmamadali kaming makababa roon. Makalipas lang ang halos 15 minutong paglalakad, narating na rin namin ang bungad ng baryo. Agad kaming pumasok kahit tahimik na ang buong paligid. Meron agad isang matandang lalaki na sumalubong sa amin. Meron siyang daladalang tungkod kahit na malakas-lakas pa naman ang kilos niya. Gandang gabi, mga dayo. Anong may paglilingkod ko sa inyong dalawa sa ganitong oras? Pasensya na po sa istorbo. Pero kasi Alam ko na, nagtanan kayong dalawa na. ganun na nga po. Kung ayos lang po ba, meron po bang matitirhan dito kahit na pansamantala lang muna? Kung kailangan nyo ng matitirhan, meron naman akong alam. Huwag kayong mag-alala. Mapagkakatiwalaan naman ako dahil ako ang namumuno sa baryong ito. Maraming salamat po. Siya nga po pala. Ako nga po pala si Juliet. At ito naman po ang kasintahan kong si Romeo. Salik naman ang pangalan ko. Tara, sumunod kayo sa akin. Kahit na hindi namin kilala ang matandang yon, ay sumunod kami sa kanya.
Parang ganun na kami kadesperadong makapagtanan. Madali kaming nagtiwala dahil alam namin na yun na lang din naman ang natitirang paraan para makapagpahinga kami. Maya-maya lang, tumigil kami sa harapan ng isang bahay. Malit lang ang bakuran nito, pero yari na sa bato. Isa ito sa mga bahay na sementado na. Kadalasan, ito ang bahay na pinaparentahan ko kapag may mga turista, mga hiker, mga nagbabakasyon, o kaya naman mga taong nagdodokumentaryo. Diyan, ayos diyan. Ang problema nga lang yan, walang kwarto. Yung sala at tulugan, iisa lang. Pero mahaba naman. Yung kainan nyo sa kaliwang banda at yung tulugan, pwede namang sa dulo. At yung banyo, ayon, maayos yan, malinis. Nililinis talaga yan para sakaling may maligaw na mga bisita, wala silang masasabi. Medyo makalat lang tong bakuran, hindi ko naasikaso. Hindi ko rin naman kasi nakala na may darating. Kadalasan kasi tuwing summer. Magkano naman po ang renta namin dito? Ilang araw ba kayo rito? Hindi pa namin sigurado eh. O sige, ganito na lang. Bigyan nyo na lang ako ng pera na para sa 2 linggo. Yun muna ang bayaran ninyo. Hindi pa kasama ang kuryente doon, ha? Ang tubig naman libre lang. Ayos na po sa amin yon. Ang mahalaga naman po meron kaming masisilungan. Nako, mukhang hindi kayo handa na. Tumakas kayo, ana. Mahaba pong kwento. Basta po, kailangan po namin gawin to dahil ayaw namin magsisi sa uli. Ganyan na ganyan din ako noon. Yung napangasawa ko kasi, mayamang tao. Pati pamilya niya, pinamata nila ako. Mata pobre silang lahat. Tapos, nung nabuntis ko ang asawa ko, ayun, pinaghiwalay kami. Yung asawa ko rin naman, biglang nagbago. Tinaboy niya ako. Nag-asawa ng iba. Pero namatay din naman yung pinalit niya sa akin. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin nakakasama ang anak ko. Pero kilala ko naman siya kasi may pagkakataon na sinusundan ko siya para bantayan. Ay, pampihira. Napakwento pa ako. Pasensya na kayo, ha? Naalala ko lang talaga ang sarili ko sa inyo, Pero kung ano man ang layunin ng pagtatanan ninyo, gawin nyo yan dahil mahal nyo ang sarili ninyo at mahal nyo ang isa't isa. Maraming salamat po. Sana rin makasama na ninyo yung anak ninyo. Masaya ako ngayon at naririto kayo. O siya, sige na. Magpahinga na kayo. Yung bayad bukas na ng umaga. Masama kasi ang naglalabas ng pera sa alanganing oras. Mang Salik, maraming salamat po talaga. Hindi nyo kailangang magpasalamat. Hindi naman libre ang pagtira ninyo rito, Kapag may kailangan kayo, puntahan nyo lang ako sa dulo. Ipagtanong nyo ang pangalan ko. Kilala naman ako rito, Ngumiti na sa amin ang matandang lalaki at saka binigay na rin sa amin ang susi. Pumasok na rin kaming dalawa ni Juliet sa loob. Malinis nga ang loob. May ilang na ring gamit na naroon. Sa bakuran namin, merong kalan na kailangang gatungan. Wala yung kinasanayan ko na may tangke. Pero ayos lang sa amin dahil marunong naman kaming parehong maggatong. Unang gabi kabanong, ayos naman. Masaya kaming dalawa ni Juliet dahil sa wakas, nagkaroon kami ng sariling tirahan na matatawag naming tahanan. Kinaumagahan, ako ang maagang nagising. Halos wala rin naman akong tulog. Lumabas ako para bumili ng pagkain. Nakasalubong ko si Mang Salik sa labas. Mang Salik, saan po ba may mabibila na pang-almusal dito? Halika. Sumama ka na lang sa akin. Meron namang tindahan ng tinapay dito. Ay, maraming salamat po.
Gaano ka ba kaseryoso sa kanya? Po? Handa ka bang pakasalan siya? Opo. Handang-handa po. Kahit na hindi ako mayaman, gagawin ko naman po ang lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Alam mo, nakikita ko ang sarili ko sa iyo. Ganyan na ganyan din ako. Sinabi ko sa sarili ko na handa akong gawin ang lahat para lang mapaligaya siya at mabigyan ng magandang bukas. Pero hindi nangyari. Nawalan kasi ako ng pag-asa doon. Lalo na nang siya mismo ang kusang nagsabi sa akin na wala siyang mapapala kapag ako ang sinamahan niya sa buhay. Kaya ikaw, swerte ka. Kasi yung babaeng gusto mong makasama sa buhay, sumama sa'yo. Ibig sabihin, mahal ka talaga niya at handa ka niyang samahan sa hirap at ginhawa. Kaya alagaan mo ang babaeng yan. Opo, aalagaan ko po talaga siya. At kahit na anong mangyari, hindi ako papayag na magkahiwalay kaming dalawa. Mabuti naman kung gano'n. Nararamdaman ko naman na mabuti kang tao. Kaya kampante ako. Kampante po kayo na ano? Ang ibig kong sabihin, kampante akong walang mangyayaring masama sa inyo. Minsan kasi, yung ibang nagre-renta doon nag-aaway. Hindi naman po kami mag-aaway. Pareho pong malawak ang pangunawa namin. Oh, ayan. Yan na yung bilihan ng tinapay. Bumili ka na. Hintayin na lang kita rito. Kaya po, kahit na ako na lang po bumalik, baka may gagawin pa po kayo eh. Wala naman akong gagawin. Mang Salik, bakit po ganun sila makatingin sa akin? Galit po ba sila? Hindi sila galit. Nagtataka lang sila dahil may dayo ngayon. Ang alam kasi nila, na summer pa talaga ang mga dayo. Huwag ka mag-alala. Sasabihan ko naman sila tungkol sa inyo. Para alam na ng lahat ng mga taga rito na merong dayo. Mababait naman ang mga yan. Takot lang nila sa akin kapag meron silang ginawang masama sa inyong dalawa. Ngumiti na lang ako kabanong sa sinabi niya at agad na ring lumapit sa bakery. Pagkabigay ko ng bayad, tumingin pa sa akin sandali ang tindera. Nagkatitigang kami. Ako na lang ang umiwas dahil hindi ko alam kung ano ang kailangan niya sa akin. Para kasi siyang may gustong sabihin. Pagbalik ko sa amin, gising na si Juliet. Nakapangulumbaba siya sa lamesa. Ngumiti siya nang makita kong may dalang tinapay. Ito lang yung nakita ko sa labas eh. Gusto ko sanang libutin tong baryo para makahanap ng mas masarap na pagkain. Ang kaso, iniisip ko baka hanapin mo na ako. Ayos lang naman. Kumakain din naman ako ng tinapay eh. Mukhang masarap nga ito eh. Sinamahan ako ni Mang Salik eh. Yung mga tingin kasi ng mga tao rito, para akong dudumugin. Pero ang sabi ni Mang Salik, ganun lang daw talaga ang mga yon. Naninibago raw. Kasi akala nila sa summer pa merong dayo. Si Mang Salik, hindi ko alam kung bakit parang pamilyar siya sa akin eh. Nagkita na ba kayo noon? Hindi ko nga alam eh. Hindi ko matandaan kung saan at kung kailan. Basta ngayon ko lang naalala. Parang nakita ko na talaga siya eh. Baka naman kamukha lang, mahal. Yung mukha kasi ni Mang Salik, parang pangkaraniwan eh. Ang ibig ko sabihin, parang maraming ganun mukha, lalo na sa matatanda dito sa probinsya. Baka nga ganun. Oh, tara na, kain na. Mamaya bago magtanghali lalabas ako ulit para maghanap ng mabibilhan ng pananghalian natin. Gusto ko sanang sumama. Ha? Sigurado ka ba? Hindi na ba masakit ang paa mo? Hindi naman na. O sige, mamaya Kabanong kahit na medyo naiilang ako sa lugar na napuntahan namin, kahit na papaano ay naramdaman namin ang kalayaan na gusto namin. Walang nanggugulo sa relasyon namin. Walang donya na gusto kaming paglayuin.
Kahit na papaano, masasabi kong masaya at hindi na rin kami lugi sa nangyari. Yun nga lang, ang akala naming payapang paninirahan ay mapapalitan ng mga palaisipan. Mga bagay na gumugulo sa nananahimik naming isipan. Mahal, pangatlong gabi pa lang natin dito pero pakiramdam ko, ang tagal-tagal na natin dito. Yung mga tao sa ihawan, nakakausap ko na. Tanong nga sila ng tanong sa akin bakit ang lakas-lakas natin kay Mang Salik? Mahal, huwag ka masyadong dumidikit sa kanila. Hindi pa natin sila kilala. Mahal, mukha naman silang mababait Kahit na, kadalasan yung mga mukhang mababait, yung pa'y may tinatagong kasamaan Sige. Tatandaan ko yung sinabi mo. Mahal, tingin mo, hindi na tayo mahahanap nila mama rito? Tingin ko naman hindi. Layo na nito sa atin Sana nga, ayoko nang bumalik dun Hindi ka na talaga babalik sa kanila. Tayo nang makasama. Pero, papanong aswang? Tingin mo hindi mapapadpad yun dito? Mahal, huwag ka masyadong mag-iisip ng kung ano. Maraming tao rito. Palagi pang may gising kahit malalim na gabi. Kaya malabong magpunta rito yung aswang. Kasi madali siyang makikita ng mga tao. Kasi kaninang madaling araw, naririnig ko na parang may naglalakad sa bubungan natin Mabibigat ang mga paa. Yun ba? Meron kasi sila ritong alaga mga pusa. Malalaking pusa, mahal. Hindi gaya ng pusa sa mansyon nyo, Malalaki sila. Ay nako, kapag nakita mo, hindi mo aakalain na pusa yun. Talaga? Oo nga. Kapag nakalabas ka, isasama kita ron sa harapan ng bakuran na may alagang malaking pusa. Oh, kain ka pa Ay mahal, bukas pala magtatanong na rin ako dito kung may pwede ako mapasukan na trabaho. Kahit 2 linggo lang tayo rito, kailangan pa rin natin ng pere. Para sa susunod nating lipat, meron tayong pondo. Payapa ang hapunan namin nung gabing yon, Kabanong. Pagkatapos, nagpaalam ako sandali kay Juliet. Pumunta ako sa bakuran para tapusin ang mga sinisibak ko nung hapon. Habang abala ko sa ginagawa ko, meron akong naramdaman na parabang may nagmamasid sa akin. Naramdaman ko ring may gumagalaw sa likuran ng mga halaman sa bakuran namin. Sino yan? Walang sumasagot. Hawak-hawak ko lang ang palakol nang lumapit ako sa halamanan. Paghawi ko, wala naman akong nakitang tao. Babalik na sana ako sa ginagawa ko nang marinig ko naman na parang may umangil saglit. Ang unang pumasok sa isip ko, aswang. Aswang ang narinig ko. Nagsimula na akong kabahan. Muli akong bumalik doon. Ang nakita ko na lang ay ang bakas ng mga paa sa lupa. Mabilis kong tinapos ang ginagawa ko. Pumasok na rin ako sa bahay. Palingon-lingon pa ako sa labas. Napansin naman yun ni Juliet. Mahal, ayos ka lang? Oo. Ayos lang naman ako. Sigurado ka ba? Yung totoo? Oo. Ang lamig kasi sa labas Malamig naman talaga rito Hindi ko na lang sinabi kay Juliet kung ano man ang nakita at naramdaman ko, Kabanong. Alam ko kasing matatakot lang siya at baka mahirapan na naman siyang makatulog. Naglatag na lang ako ng banig at pilit na lang naalisin sa isipan ko ang tungkol sa nangyari. Kinabukasan, maaga kaming umalis ng bahay. Kailangan naming mag-imbak ng panggatong dahil ang dinig namin sa radyo magiging maulan ang mga susunod na araw. Habang naglalakad kami ni Juliet sa labas, nakatingin na naman sa amin ang mga tao sa bakuran. Ang iba ay nakangiti, pero mas marami pa rin yung seryoso kung makatingin. Yung parabang may gusto talaga silang sabihin na hindi nila masabi. Yung iba naman, hindi naman ganun makatingin. Masasanay ka rin, mahal.
Saan ba tayo mangunguha ng kahoy? Sabi ni Mang Salik, lakarin lang daw natin yung banda doon. May mga kakahuyan daw doon na magandang igatong. Binilisan pa namin ang paglalakad hanggang sa tuluyan na nga naming narating ang pagkukuhaan namin ng panggatong. Oh mahal, ingat baka masaludsod ka. May mga kahoy na may mga nakausling matutulis eh. Manipis pa naman ang balat mo sa kamay. Ayos lang. Sanay naman ako eh. Ginagawa ko naman to nung nasa community ako. Nangunguha kami ng mga kahoy para gawing uling. Nakakaanga ka talaga, mahal. Kahit na nakakaangat ka sa buhay, hindi ka pa rin nagmamataas. Hindi naman talaga ako mataas simula pa lang ng una eh. Wala rin naman akong pagkakaiba sa pangkaraniwang tao. Yan nga ang gusto ko sa iyo, mahal eh. Masyado kang mapagkumbaba. Masaya lang kaming nag-uusap habang nangungulekta ng kahoy. Nang maglakad pa kami ng kaunti, dito na nagbago ang ihip ng hangin para sa aming dalawa. Mula sa kinatatayuan namin, meron kaming natanaw na grupo ng mga lalaki. Nung una, akala namin ay kambing o anumang hayop ang hila ng isa sa kanila. Pero nang makalapit na sila sa harapan namin, doon na namin nakita kung ano yon. Agad kong hinigit si Juliet papunta sa likuran ng puno. Tinakpan ko na rin ang bibig niya para hindi siya makalika ng ingay. Kaswal lang na inihila ng mga yon ang isang lalaking wala ng buhay. Wakwak ang tiyan, labas ang mga laman loob. Ang bituka ay sumasayad na nga sa lupa, pero wala silang pakialam. Hindi namin alam kung anong klase ng mga tao sila. Pero mas lalo kaming nawindang nang makita naming papunta sila sa baryo na tinutuluyan namin. Mahal, mga taga-baryo din ba yung mga yon? Diyos ko, anong ginawa nila dun sa lalaki? Kalma. Kumalma ka lang, mahal. Mamaya, sasabihin ko kay Mang Salik kung nakita natin. Kaya, mag-relax ka lang sa ngayon. Dahil doon, napilitan na lang kaming umuwi na lang agad kahit na hindi pa namin napupuno ang sako na dala namin. Pagka-uwi, sakto naman na nakita namin si Mang Salik sa bakuran namin. Inaayos ang mga paso na nasa gilid ng bakod. Hindi na kami nagsayang ng oras. Agad na rin namin siyang kinausap. Mang Salik, pwede po ba kayong makausap? Tungkol naman saan? Kanina po kasi habang nangangahoy kami, meron kaming nakitang mga kalalakihan. Meron ho silang hila-hila na lalaki rin. Bangkay po eh. Wakwak ang tiyan at labas-labas pa yung mga laman loob. Baka naman mga siraulo yon. Mang Salik, dito po sila papunta sa baryo natin. Baka po taga rito sila eh. Sigurado ba kayo? Wala namang ganon dito sa atin. Sigurado po kami. Hindi po kami pwedeng magkamali. Dito po talaga sila dumiretso. Namumukha niyo ba sila? Opo, namukhaan po namin. May tuturo niyo sa akin? Opo. Sige, ganito. Mamayang gabi, babalik ako kayo rito. Ipapahanap ko muna kung sino ang mga siraulong yon. Huwag kayong aalis ng bahay. Dito lang kayo. Akong bahala. Sige po. Maraming salamat po. Sige. Aalis na muna ako. Aasikasuhin ko ang sinasabi ninyo. Nagmamadaling naglakad si Mang Salik. Nung oras na yon, si Mang Salik talaga ang inaasahan naming makakapagprotekta sa amin. Pakiramdam namin ligtas kami dahil sa kanya. Kahit na hindi pa naman namin siya gaanong kilala. Mabilis na sumapit ang kinagabihan. Pinagtiyagaan na lang namin ang bagoong na nabili naming ulam. Hindi na rin kasi kami nakalabas para mamili ng isda sa palengke. Pagkatapos kumain, nakita kong naglilinis na ng bag si Juliet. Lalaban niya kasi ang bag niya kaya tinanggal niya lahat ng laman. Napatingin siya sa isa niyang pitaka na wala ng laman na pera. Napansin niya roon ang mga nakaipit na larawan. Ano yan, mahal? Picture ni Mama at Papa. Picture nila nung wala pa ako.
Ah, yan palang itsura ng papa mo? Oo, gwapo no? Hindi ko pa siya nakikita mula ng... Bigla siyang tumigil. Hindi ko alam kung bakit. Nang tingnan ko ang mukha niya ay nakatingin lang siya sa larawan ng tatay niya. Oh, mahal. Bakit? Mahal, tingin ko... Tingin mo ano? Tingnan mo ng maigi. Itong larawan ng tatay ko. Sabihin mo nga sa akin kung sino ang nakikita mo. Teka. Uy, kamukha to ni Mang Salik ah. Sinasabi mo bang... Hindi ako sigurado pero kamukha siya ng tatay ko. Kaya pala sabi ko parang pamilyar sa akin ang mukha ni Mang Salik. Mahal, paano kung siya ang ama ko? di maganda. Nakita mo ng tatay mo. Pero bakit parang nababahala ka? Hindi to maganda, mahal. Hindi. Ha? Bakit naman? Ang sabi sa akin ni Mama, aswang ang tatay ko. Ano? Teka. Paano magiging aswang ang tatay mo? Hindi ka naman aswang. Kung aswang siya, dapat aswang ka rin. Baka naman sinasabi lang yan ng mama mo para hindi mo na siya hanapin. Hindi lang si Mama ang nagsabi. Kahit si Aling Paning na matagal na sa amin. Narinig ko din yun sa kanya habang nakikipag-usap siya sa ibang kasambahay. Pati na rin sa iba pang trabador. Yun ang usapan nila noon. Kaya raw, hindi na binalikan ni Mama si Papa Kasi nga, nalaman ni Mama na aswang siya. Kung ama mo si Mang Salik at aswang siya, ibig sabihin, hindi tayo ligtas dito? Romeo, paano kung aswang din ako? Mamahalin mo pa ba ako? Mal, hindi ka magiging aswang? Paano nga kung aswang ako? Mamahalin mo pa rin ba ako? Oo naman. Ikaw pa rin naman yan Mahal, natatakot ako Natatakot talaga ako. Baka mamaya, hindi talaga ako normal. Ayoko maging aswang, mahal. Huwag ka matakot. Naniniwala ako na hindi ka kagaya ng ama mo. Ayoko na rito. Gusto ko nang umalis. Baka mamaya, hindi lang siya ang aswang na narito Yung mga nakita natin, baka mga aswang din sila. Baka kinain nila yung hila-hila nilang bangkay. O sige, aalis na rin tayo ngayong gabi. Mag-impake na tayo. Wala kaming sinayang na pagkakataon, Kabanong. Nagmamadali namin pinaglalalagay sa malaking bag ang mga damit namin. Ang ibang gamit na hindi na namin madadala ay hindi na namin inintindi. Palabas na sana kami ng bakuna namin nang biglang dumating si Mang Salik. May mga kasama siyang lalaki at ang mga kasama niya ay ang mga taong nakita namin na may daladalang bangkay na lalaki. Mang Salik, bakit kasama niyo po yung mga yan? Naalala mo ba ang sinabi ko na alagaan mo si Juliet kahit na ano mangyari? Totoong sinabi ko yan. Ipapaliwanag ko pa ba kung bakit? Mukhang alam nyo na rin naman ang sasabihin ka. Paano ka napunta rito? Total, gusto mong malaman sasamantalay ko na lang ang pagkakataon para ipaliwanag naman ang side ko. Sa buong buhay mo kasi, kwento lang ng mama mo ang alam mo. Aswang ka? Aswang ka kaya ka iniwan ni Mama? Dapat lang pala na iniwan ka niya. Bago ka magsalita, hayaan mong marinig mo muna ang kwento ko. Hindi! Wala akong dapat na pakinggan sa'yo. Aswang ka! Ikaw ang sumira ng pamilya natin. Sira na ang pamilya natin bago pa ako maging aswang. Hindi totoo yan! Kung ang pagiging aswang ko ang dahilan kung bakit nasira ang pamilya natin, dapat aswang ka rin. Hindi mo ba naisip yan? Natahimik bigla si Juliet, Kabanong. Napaisip din siya sa sinabi ni Mang Salik. Ramdam ko ang galit at puot ni Juliet. Para bang nakalimutan na niyang pansamantala na aswang ang kaharap namin. Isa lang akong pangkaraniwang tao doon. Trabahador ako sa mansyon nang makakilala kami ng mama mo.
Totoong nagmahal lang kami. Pero nilaso ng lola mo ang utak ng mama mo. Nang malaman nila na nagdadalang tao ang mama mo, kinaboy nila ako. Pati ang mama mo, pinalayas niya ako. Mula noon, wala na akong naging balita. Sinubukan ko namang maayos ang lahat. Pero basura lang talaga ang tingin nila sa mga kagaya ko. Dahil sa puot at lungkot, sa pagiging mag-isa sa buhay, isang samahan ang nakilala ko. At dito na ako nagsimulang maging ganito. Sumali ako sa pagiging aswang. Nakalaunan, ako ang naging pinuno nila. Malaki ka na nang maging aswang na ako. Kaya hindi na kita nilalapitan pa dahil ayaw kong katakutan mo ako. Nakokontento na ako sa pagtanaw at pagsulyap sa iyo mula sa malayo. Kaya isang malaking kalokohan ang ginawa ng mama mo. Kagaya niya, gusto niya ring malaso ng utak mo. Siniraan niya ako sa iyo. Sinabi lang niya sa mga kakilala niya na naging aswang ako. Pinagkalat niya. Para dumating ang araw na ikaw mismo ang makatuklas ng maling impormasyon na yon. Juliet, anak. Hindi ako masamang tao noon. Ang pamilya ng iyong mama ang dahilan kung bakit ako naging ganito. Inilayo ka nila sa akin. Inalisan nila ako ng pagkakataong mapatunayan na kaya kong maging ama. Hindi na nakapagsalita si Juliet. Hindi niya alam kung maniniwala siya sa mga sinasabi ng matandang aswang na nasa harapan niya. Hindi ko rin naman siya masisisi. Mula pagkabata ay hindi na niya nakita ang tatay niya. Kung hindi niya pa nga makikita ang larawan, hindi niya masasabing yun ang kanyang ama. Kaya anak, maniraan ka na rito kasama ko. Dito sa poder ko, hindi ko kayo pipigilang magmahalan ni Romeo. Malaya kayo at... Tapos ano? Gagawin mo rin akong aswang? Gagawin mo kaming aswang? Hindi ako papayag. Hindi ako papayag na maging kagaya nyo kami. Saka na natin pag-usapan ng tungkol sa bagay na yan. Ang gusto ko lang mangyari, malaman mong kahit na kailan, hindi ka nawala sa isipan ko. Na kahit na kailan, hindi kita pinabayaan. Kahit hindi mo ako nakikita, palagi kitang binabantayan. Hayaan mo lang akong gampanan ng tungkulin ko bilang ama. Gusto mo maging ama sa akin? Pwes, hayaan mo kaming makaalis dito. Hindi pwede. Kapag umalis kayo rito, mapapahama kayo. At baka matuntun ka pa ng mama mo. Kung hindi mo kayang ibigay ang kalayaan na gusto ko, wala kang karapatang maging ama sa akin. Hindi lang ako ni Juliet paalis, pero biglang dumami ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Lahat sila umaangil. Mukhang wala talaga silang balak na padaanin kami. Huwag niyo nang tangkayin na makaalis sa dak. Hindi rin kayo makakaraan. Lahat ng narito ay puro aswang. Kung ganon, niloko mo lang pala kami. Hindi ko kayo niloko. Dahil wala rin naman akong sinabi sa inyo na mga narito ay mga tao. Mang Salik, nakikiusap po ako sa inyo. Paalisin niyo na lang kami dito. Alam ko pong nangungulila kayo sa isang anak. Pero kung ikukulong niyo kami rito, wala rin pong mangyayari. Mas lalo lang lalayo ang loob ng anak ninyo. Bumuntong hininga si Mang Salik. Umiling siya sa amin. At sa puntong yon, wala na rin kaming nagawa. Pumasok na lang kaming dalawa ni Juliet sa loob ng bahay. Binabantayan kami ng mga aswang na naroon. Wala talagang balak ang ama kong iyon na paalisin ako dito. Kahit na kailan, napakawalang kwenta talaga niya. Wala na akong mapili na matinong magulang. Mahal, sumisenya sa akin kanina si Mang Salik, pero hindi ko maintindihan kung anong gusto niyang sabihin. Anong senyas? Basta,
Parang may gusto siyang sabihin eh. Parang hindi naman niya tayo gustong ikulong dito. Paano hindi gustong ikulong? Nandito tayo. Ang daming aswang na nakabantay sa labas. Romeo, huwag ka nga magpapadala sa matandang yon. Magagaling manlinlang ang mga aswang. Pero papaano nga kung totoong kapakanan mo lang ang iniisip niya? Kaya niya sinasabing huwag kang lalayo rito. Sinasabi mo bang mababait ang mga aswang na narito? Hindi naman sa ganun. Ang gusto ko lang sabihin, bakit hindi mo kausapin ng matino ang papa mo? Naririnig mo ba ang sarili mo? Sigurado ka ba dyan? Aswang ang ama ko. Aswang! Hindi na ako nagsalita para hindi na rin kami magtalo, Kabanong. Iniintindi ko na lang ang nararamdaman niya noong mga oras na yon. Bilang anak na matagal na nawala ng ama, iniisip ko na lang na nabibigla pa siya sa lahat ng mga nangyayari. Makalipas ang halos 1 oras, biglang nagbukas ang pinto at pumasok si Mang Salik. Marahan niya yung isinara. Kami naman ay nasa sulok lang habang nakaupo. Huwag kayong matakot. Wala akong gagawing masama sa inyo. Romeo, kailangan ko ng kooperasyon mo. Ho? Ano pong ibig niyong sabihin? Kagagaling ko lang sa konseho ng mga aswang. Wala akong nagawa sa botohan nila. Anong butuhan? Sinubukan kong pakiusapan ng ibang opisyal na aswang na baka kung pwede dumito na muna kayo. Pero hindi sila pumayag. Ngayong alam na nila na anak ko si Juliet at alam na nilang pinoprotektahan ko siya, hindi sila nagdalawang isip na magkaisa. Gusto nila kayong gawing aswang. Kayong dalawa. Kung hindi naman mamamatay kayo. Teka lang ho. Akala ko ba ikaw ang pinuno rito? Oo, ako nga ang pinuno. Pero hindi ako ang totoo. Ako lang ang tumatayong pinuno dahil nakahimlay ang pinuno namin. Hindi nila pinakinggan ang boses ko. Ang katwiran nila, nilalabag ko ang batas. Eh kung alam niyo naman kasing delikado pala ang buhay namin dito, bakit niyo pa kami tinanggap dito? Dahil alam kong tumakas kayo kay Pilita. At kung hindi ko kayo tatanggapin dito, may babalik lang din kayo ulit doon. At ikaw, Romeo, baka ipapatay ka na ng matandang yon. Ngayon, nagkamali ako. Akala ko'y magagamit ko ang pagiging pinuno ko para magkaroon kayo ng pansamantalang tahanan dito. Pero, hindi pala. Ibig ba nitong sabihin, wala ka talagang balak na gawing aswang kami? Bakit ko pipiliing maging kagaya ko ang anak ko kung alam kong impyerno ang buhay na meron ng aswang? Hindi ako masama. Sa maniwala ka o sa hindi, ginagawa kong lahat ng ito para sa iyo, Juliet. Sumali ako sa samahan ng aswang sa pagbabakasakali na kapag nagkaroon ako ng kapangyarihan, mas magagawa ko ang tungkulin ko bilang ama. Pero nagkamali pala ako. Kaya ngayong may pagkakataon akong makabawi, gagawin ko ang lahat para hindi kanila masaktan. Patawarin mo ako kung nalalagay ka sa sitwasyong ganito. Kasalanan ko ang lahat. Pero sana, hayaan mo na akong gawin ang tungkulin ko bilang ama mo. Hindi nagsalita si Juliet. Hindi siya makatingin ng maayos sa tatay niya. Kaya ako na lang ang kumakausap sa kanya. Mang Salik, ano pong gagawin niyo? Sumama kayo sa akin. Itatakas ko na kayo. Hindi ako magtitiwala sa iyo. Juliet, anak, kahit ngayon lang, magtiwala ka sa akin. Paparating na ang konseho dito para kunin kayong dalawa. Kapag hindi ka umalis, kayong dalawa, siguradong hindi na kayo makakaalis dito. Mahal, wala na tayong magagawa. Siya na lang ang makakatulong sa atin. Bilisan nyo na.
habang nakabantay pa ang mga tauhan ko sa labas. Kapag dumating na ang konseho, wala na rin silang magagawa. Pinapangako ko, anak, wala akong gagawing masama. Itatakas ko lang kayo rito. Kalaunan, pumayag na lang din si Juliet. Pero ramdam ko na hindi niya pa rin pinagkakatiwalaan ang ama niya. Mga ilang sandali pa, narinig na rin namin ang mga aswang na dumating. Dumaan na kami sa malaking bintana sa likuran. Pinasok namin ang gubat. Noong mga sandaling yon, akala namin ay makakalayo na kami nang walang nakakaramdam sa kanila. Pero narinig na lang namin na sumisigaw na ang ibang aswang at itinuturo nila kami. Romeo, mauna na kayo. Sisiguraduhin ko lang na hindi nila kayo masusundan. Pero paano po kayo? Aswang ako. Ako lang ang pwedeng humarap sa kanila. May ilog kapag dumiretso kayo. Hintayin nyo na lang ako roon. Kapag wala pa rin ako sa loob ng 10 minuto, mauna na kayong tumawid. Sigurado po ba kayo? Diyos ko naman, nagtatanong ka pa. Sige na! Mabilis na kaming tumakbo, Kabanong. Agad na sinalubong ni Mang Salik ang mga aswang. Narinig na lang namin ang labanan nila. Pero tumuloy pa rin kami hanggang sa makarating na kami sa ilog. Naghintay kami roon. Pero wala pang 10 minuto dumating na si Mang Salik, ngunit sugatan na siya. Mang Salik, marami kayong sugat. Huwag niyo akong intindihin. Tara na! Iika-ika na siyang tumakbo nang makarating na kami sa kalsada. Naghihintay kami ng may daraan, pero walang kahit na isa. Kaya naman napilitan na lang kaming pasukin na naman ng gubat. Ayon kasi kay Mang Salik, mas malapit ang daan doon para makatawid sa kabilang lugar. Pero pagdating namin sa kalagitnaan ng gubat, ang daming aswang na nakaabang sa amin. Pinalibutan nila kami. At sa mga sandaling yon, alam ko nang maaaring yun na ang huling sandali naming tatlo. Romeo, bantayan mo ang asawa mo. Akong bahala sa mga ito. Hindi ako papayag na... Papa, mag-iingat kayo. Nang sabihin ni Juliet yon, nakita kong parang biglang sumigla si Mang Salik. Parang nawala bigla ang kirot ng mga sugat nito sa katawan. Kinalaban niya ang mga aswang na nakapaligid sa amin. Kahit nasugatan na, nagawa niya pa rin pabagsakin ang mga yon. Pero sa puntong yon, mas dumami na ang tama niya sa katawan. Tara na! Umalis na tayo rito! Mang Salik, sigurado ko bang kaya niyo pa? Alalayan mo ko. Masakit lang ang hita ko. Inakay ko si Mang Salik. Parang kakaunti na lang kasi ay lulupaypay na siya. Para sa isang matandang aswang na gaya niya, masasabi kong malakas talaga ang pangangatawan niya. Nang makalagpas na kami ng kagubatan, natanaw na namin ang isang baryo. Ayon kay Mang Salik, kapag nakarating kami roon, pwede kaming humingi ng tulong. At marami din daw doong mga manunugis na kakalaban sa mga aswang. Pero tanaw pa lang namin yon. Bigla namang may mga dumating na sasakyan. Pinara ko pa yon. Akala ko tutulungan kami. Pero nang magbabaan ang mga naroon, nanlaki ang mga mata ko nang makilala ko ang mga naroon. Sa wakas, natuntun ko rin kayo mga siraulo kayo. Alam niyo bang ilang gabi na naming sinusuyod ang gubat at ang lahat ng kalsada dito sa probinsyang ito? Dito lang pala namin kayo matatagpuan? At teka, anong nangyari sa isang yan? Parang mamamatay na yan ah. At sino ka naman? Ako lang naman ang fiancé ng babaeng yan. Fiancé? At ikaw pala yung aber. Ikaw yung lalaking pilit na gustong ipakasal sa anak ka. Anak? Anak mo si Juliet? Patawa ka ba? Umalis ka na, Amer. Kailangan naming madala si Papa sa pagamutan. Paano kung ayaw ko? Kahit ngayon lang, magkaroon ka naman ng kahit na kaunting kabutihan sa kalooban mo. Kailangan namin makarating sa baryong yun bago pa kami maabutan ng mga aswang. Ano? Aswang? Pinagsasasabi mo?
Nakasingot ka ba ng katol? Nagtawanan ng mga kasama niyang kalalakihan na armado ng mga baril. Sa unang tingin ko pa lang, alam ko nang bubulagta kami kagad sa oras na meron kaming gawing kontra sa kanila. Nabubuo ka na pala, Romeo eh. Ganyan bang epekto ng ilang gabi na nasolo mo ang babaeng para sa akin? Kapal naman ang mukha mo. Hindi ako para sa'yo, no? Ikaw, binata, umalis kayo sa daraanan namin. Kung hindi, magsisisi ka. Bakit? Pinagbabantaan mo ba ako, tanda? Malapit ka na yata mamatay eh. Nakukuha mo pa rin magtapang-tapangan? Hindi mo alam ang mangyayari kapag hinayaan mong makaabot ang mga aswang dito. Nung mga sandaling yon, Kabanong, talagang walang balak sila Amer na padaanin kami. Maya-maya lang, inutusan na niya ang mga tao niya na kunin si Juliet. Lalapit pa lang sana sila nang biglang nakarinig kami ng malalakas na angil. Nagmumula ang mga angil na yon sa likuran ng mga puno. Huh? Ano yun? Romeo, yumoko kayo. Paglabas ng mga aswang, agad na pinaulanan nila Amer ng bala mga yon. Habang kami naman, hinigit kami ni Mang Salik para makarating sa gilid. Dumapa kami roon at tinayaan lang namin silang magkagulo. Mababangis ang mga aswang, Kabanong. Kahit na nakabaril ang mga tauhan ni Amer, wala yung binatbat sa bilis ng mga nilalang na yon. Unti-unti silang nilalagas ng mga aswang at kahit na anong gawin nila, hindi naman sila makatama. Sasamantalahin na natin ang pagkakataon na ito. Hintayin natin silang magkaubusan. Makalipas lang ang ilang minuto, nanahimik na rin ang paligid. Wala nang nagpapaputok pero hindi pa nauubos sa mga aswang. Kinabahan na kami nang mapansin namin na kami na ang pagbubuntunan ng mga natitirang aswang. Tumayo si Mang Salik. Kahit parang mawawalan na siya ng balanse, pinilit niya pa rin tumindig. Romeo, alam mo na ang gagawin mo! Agad na kinalaban ni Mang Salik ang kapwa niya aswang. Kitang-kita ang pagkakaiba ng kahusayan ng mga aswang kumpara kay Mang Salik. Kahit medyo mabagal na, mahusay pa rin siya. Matapos ang halos 5 minuto, napabagsak na rin niya ang mga yon. Ang kaso, bagsak na rin si Mang Salik. Agad naman namin siyang nilapitan. Anak, patawarin mo ako kung ngayon lang ako bumabawi. Pero hanggat kaya ko, gagawin ko ang lahat na makakaya ko para lang walang makapanakit sa'yo. Papa, patawad kung pinagdadaan kita. Patawad. Please, huwag kang mawawala. Naiintindihan kita, anak. Alam mo, masaya na ako na tinawag mo kong papa. At kahit na ano pang mangyari sa akin, hindi ako magsisisi dahil ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong ibuwis ang buhay ko. Huwag ka magsalita ng ganyan. Mabubuhay ka, Papa. Romeo, naghihina na ang katawan ko. Sobrang dami ko ng tama. Hindi na ako magtatagal. Ikaw na ang bahala sa anak ko. May tiwala ko sa iyo. Wag po kayo magsalita ng ganyan. Ngayon na nga lang po kayo nakita ni Juliet eh. Pwede, lumaban po kayo. Maya-maya pa, biglang lumitaw si Amer. Buong akala namin ay patay na siya. Kaya nabigla kami nang lumapit siya sa amin na may dala-dalang baril. Tinutukan niya si Juliet. Kung hindi ka rin mapapasakin, mas maigi nang mamatay ka na lang, babae ka! Ramdam kong kakalabitin na ni Amer ang gatilyo. Kaya ang unang pumasok sa isipan ko, sa lagi ng bala na tatama kay Juliet. Tumakbo ako para humarang. Pero
laking gulat ko nang biglang makatayo si Mang Salik at siya ang sumalo ng bala na ako dapat ang sasalag. Nilapitan ni Juliet si Mang Salik. Magpapaputok pa sana si Amer kay Juliet pero tumakbo na ako palapit sa kanya. Nakipag-agawan ako ng baril. Nang mabitiwan niya ang baril ay sinipa ko si Amer palayo. Pagdampot ko ng baril, saktong may lumitaw na malaking nilalang. Isang aswang na mukha talagang halimaw. Ang aswang na yon ay ang nakita kong umakyat sa puno ng nyog. Halimaw! Halimaw! Agad na sinakmal ng aswang ang leeg ni Amer. Nanlalaki ang mga mata ko nang makitang nilapa siya ng nilalang na yon. Marahan akong umatras. Nilingon ko si Juliet na sa mga sandaling yon ay umiiyak pa rin habang nasa gilid si Mang Salik. Pinagbababaril ko ang aswang na yon hanggang sa maubos ang bala. Ang kaso, parang hindi naman siya tinatablan kahit na ilang beses ko siyang binira sa katawan. Napapalunok ako ng laway nang makitang unti-unti na siyang lumalapit sa amin. Umangil siya ng malakas. Akmang lalapitan na niya kami nang biglang may lumitaw sa gilid. Agad nung tinaga ang ulo ng aswang. Hinagupit din ng malakas ang leeg kaya gumulong ang ulo ng aswang sa lapag. Mang Cosme! Mamaya ka na magpasalamat. Paparating na ang iba pa. Gumilid muna kayo. Paano mo malalabanan ng mga yan? Mas intindihin mo ang babaeng kasama mo. Kailangan niya ang karamay. Ako lang bahala rito. Tila isang hulog ng langit ang pagdating ni Mang Cosme. Nang dumating ang sandamukal na aswang, hinarap niya yun ng mag-isa. Hindi ko alam kung anong meron sa kanya, pero parang hindi man lang nakakatama ang mga aswang. Mas madami sila kumpara sa unang nakaengkwentro namin, pero parang yung mga yun pa, ang hirap na hirap kalabanin ang nag-iisang tao lang. Dalihan niyo! Umalis na kayo! Kung makakaabot kayo sa baryo namin bago ang 10 minuto may sasalba pa natin ang buhay na matandang yan. May ilang minuto pa ang buhay niyan dahil aswang yan. Wala na akong sinayang na pagkakataon, Kabanong. Binuhat ko si Mang Salik. Kahit na mabigat siya, pinilit kong tumakbo. Malayo-layo pa ang baryo kahit na natatanaw namin yon. Pero sa awa ng Diyos, narating din namin ang baryo. Sinabi lang namin ang pangalan ni Mang Cosme at agad na may nag-asikaso sa amin. Alam na mga taong naroon na aswang si Mang Salik. Pero kahit na ganon, tinulungan pa rin nila kami. Ipinasok sa isang bahay si Mang Salik, habang kami naman ay nanatili lang sa labas. Nasa bakuran lang kami. Iyak lang ng iyak si Juliet. Mahal, paano kung mawala si Papa? Paano na ito? Ngayon lang kami nagkakilala, Mahal. Tapos ganito pa. Mahal, huwag kang mag-iisip ng ganyan. Magdasal lang tayo. Alam kong nakikinig ang Panginoon sa atin. Halos 4 na oras kaming naghintay roon, Kabanong. Nakabalik na nga si Mang Cosme matapos niyang maubos sa mga aswang. Pero hindi pa rin nagbubukas ang bahay kung saan ipinasok si Mang Salik. Mang Cosme, tapatin niyo nga kami. Mabubuhay pa kaya si Mang Salik? Nakausap kayong gumagamot sa kanya. Kritikal ang lagay niya dahil sa sobrang dami ng sugat niya. Yung bala na pumasok sa loob ng katawan niya, good news, wala namang nadaling organ. Ang iniisip lang namin ay yung mga kalmot sa kanya na malalaki. Pakiusap. Alam kong kalaban niyo mga aswang pero iba ang Papa ko. Mabuti siya. Niligtas niya kami at kinalaban niya mga kapwa niya aswang. Kaya sana iligtas niyo siya. Oo, alam kong mabuti siya. Magkakilala kami. Matagal na kaming nagsasabwatan at nag-uusap kung paano namin mapapabagsak ang mga aswang. Kaya wala kayong dapat na ipag-alala. Gagawin namin na makakaya namin para makasalba si Salik. Pagsapit ng umaga, lumabas na rin ang gumagamot kay Mang Salik.
Stable na raw ang lagay ni Mang Salik, pero hindi pa agad magigising. Noong mga sandaling yon, nakahinga na kami ng maluwag. Sobrang pasasalamat namin sa kanila. At syempre, sa Panginoon na hindi pinabayaan si Mang Salik. Halos 1 buwan din kaming pabalik-balik sa baryo nila Mang Cosme para dalawin ang ama ni Juliet. Doon kasi siya nagpapagaling. At nang magising na si Mang Salik, ay tuluyan ang nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa para maging ganap na mag-ama. Hindi pa nauubos nila Mang Cosme ang mga aswang ayon sa kanila. Nagtatago pa ang ilang opisyal, pero patuloy niya yung tinutugis. At hindi sila titigil hanggat hindi nauubos ang mga nilalang na yon. Anak, maraming salamat sa pagtanggap. Kahit nasong ako'y hindi mo ako pinagtabuyan. Papa, yung pagiging aswang nyo ang naging dahilan kung bakit magkasama pa rin tayo. Ginamit nyo ang pagiging aswang mo para protektahan ako. Kaya, bakit naman hindi kita tatanggapin? Mas mabuti pa nga ang ginawa mo kaysa sa ginagawa sa akin ni Mama eh. Ano pala ang balak ninyo? Siguradong hinahanap ka ng mama mo. Nakapag-usap na po kami ni Romeo, Papa. Dito na po kami titira kasama ninyo. Ha? Sigurado ba kayo? Magiging pabigat pa ako sa inyo. Tingnan nyo naman ako. Ganito na lang ako habang buhay. Ang sabi nila Cosme, hindi na ako makakalakad dahil grabe ang nangyari sa mga ugat ko sa paa. Kamay na lang ang gumagalaw sa akin. Baka makaabala pa ako sa bubuo inyong pamilya. Mang Salik, hindi po kayo nakakaabala. Pamilya na rin kayo. Isa pa, dapat kasama ka ni Juliet kasi 'di ba? Babawi ka pa sa kanya. Maraming salamat sa inyong dalawa. Huwag kayong mag-alala. Kahit na nakaupo na lang ako rito, gagawa't gagawa pa rin ako ng paraan para makatulong. At para mas maiparamdam ko sa iyo, anak, na ako ang ama mo. Makasama lang kita pa. Masaya na ako. Tay, mukhang masasaksiyan yung pagsilang na apo ninyo ah. Bakit? Buntis ka na ba, Juliet? Naku, hindi pa. Pero gagawa na rin po kami. Kapag lalaki ang anak ninyo, may naisip na akong pangalan. Ano pong pangalan pa? Julio. Napangiti na lang kami sa sinabing yon ng ama ni Juliet. Nagkaya ka pa na kaming 3. Matapos yun, hinayaan ko na muna silang makapag-usap. Sinundo ko si Rafael at si Mikmik sa terminal. Makakasama na rin kasi namin silang manirahan sa baryo nila Mang Cosme. Hindi magiging madali ang bagong panimula namin. Pero naging masaya naman po ang pagsasama. Si Tatay Salik, hindi na talaga siya nakalakad. Nanatili rin siyang bilang aswang. Pero kahit na ganon, hindi naman siya naging iba sa amin. Lalo na't tanggap din naman siya ng mga taga-baryo. Si Mang Cosme naman, pinagpatuloy nila ang paghahanap sa mga aswang. At ako naman, nakahanap na rin ako ng mapagkakakitaan. Kaming dalawa ni Rafael.